Sir, may nangyari sa kumpanya. Isa sa mga staff natin ang naaksidente. Hinihintay na po namin ang ambulansya. Tinawagan na rin po namin ang manager ng floor. Balita sa kanya ng empleyado. Ako na mismo ang pupunta riyan. Aniya bigla. Po? Ani ng babae dahil nagulat siya sa naging desisyon ng CEO. Sa tuwing may ganitong problema sa kumpanya, tanging floor manager lamang ang madalas na humaharap. Ngunit ngayon mismong CEO ang haharap. Sir, walang available ang blood bank namin ng blood type na hanap ninyo. Kailangan niyo pong maghanap ng donor. Let's ask our employees for blood. Sige po, kakausapin ko sila. Ani ng manager. Ha? Bakit kami? Kailangan ba na sa aming kuhanan ng dugo dahil lang sa babaeng yon? Hindi naman namin kasalanan yun, no? Bakit kasi tatanga-tanga yung janitress na yun eh? Tsaka janitress lang yun. Pwede naman tayong makahanap ng iba na mas better pa sa kanya kapag namatay siya. Make sure lang na hindi natatanga-tanga katulad ni Hika. Ngunit, rare ang blood type ng dalaga. Walang nakuha na kaparehong blood type ni Hika sa kumpanya. Kung ganon, ako ang magiging donor. Ni Ejercito sabay tayo. Sige po, sir. Isang janitress. Dahil sa posisyong iyon ni Hika sa kumpanyang iyon, kaya hindi maiwasang may mga taong mababa ang tingin sa kanya. Iniisip ng mga ito mas mababa siya kumpara sa mga to. Hindi siya nakagraduate ng college at high school, graduate lang. Kung kaya't hindi siya makahanap ng stable at trabahong may malaking pasahod. Hindi ka pa ba tapos dyan? Kanina ka pa dyan ha. Pagkatapos mo riyan ay linisan mo ang table ko. Maraming kalat doon. Ani ng isang staff ng kumpanya. Dinaanan siya para utusan lang. Hindi lang kasi janitress ang pinapagawa sa kanya roon, kundi halos all around na rin siya kasi madalas ay inuutusan siyang magtimpla ng kape at inuutusan na bumili ng kung ano-ano sa labas. Hindi na makatarungan ngunit si Hika ay isang babaeng may mabuting puso kung kaya't inaabuso na rin ng karamihan. Hoy Hika, bilhan mo kaagad ako ng kape ha. Pagkatapos mo riyan, dalian mo kasi kailangan ko na ngayon. Isa pang staff ang dumating upang utusan lang din si Hika. Isang matamis at magaang ngiti ang ginanti ni Hika sa mga staff na yon. Hindi mabilang ang mga utos na natatanggap niya sa isang araw. Pakiramdam niya ay kailangan niya na lang sanayin ang sarili niya. Kailangan niyang indahin ang lahat dahil wala na rin naman siyang mapupuntahan oras na natanggal siya sa trabahong yon. Kumpara sa ibang trabahong napasukan niya, ay ang kumpanyang iyon ang mas may okay ang pasahod. Maliban doon ay may mga benefits pa, kung kaya't hindi niya na masyadong dinidibdib ang mga trato sa kanya ng karamihan sa mga staff doon. Binilisan niya ang trabaho niya upang magawa pang ibang utos ng mga staff doon. Ngunit sa pagmamadali niya ay hindi niya namalayan na nabasa ng dala niyang mop ang sahig. Nasa ladder siya upang abutin ang itaas ng glass wall. Ngunit nang pababa na siya ay natakpan niya ang madulas sa sahig. Hindi niya na iyon napansin dahil sa pagmamadali. At sa hindi inaasahan ay dumulas ang paa niya. Natumba siya at nabagok ang kanyang ulo sa sahig. Hindi na siya nakatayo dahil agarang nagdilim ang kanyang paningin. Dumaloy ang masaganang dugo sa sahig na hindi kaagad napansin ng lahat. Ilang saglit bago nakita ng isang babaeng staff si Hika. Isang matulis na sigaw ang bumulabog sa buong floor ng dahil doon. Guys, si Hika! Sigaw na sigaw pa rin ng babae. Sakalang napansin ng lahat ang nangyari sa kawawang dalaga. Kaagad na nagsipagkumpulan ng mga empleyado at isa lang ang tumawag ng ambulansya. Samantalang pagkuha ng picture at video ang inatupag naman ng iba. Kaagad na nakapag-post ang ilan tungkol sa nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita naman iyon ng CEO na si Ejercito Alarcon. Malaki ang pagkunot ng noo ng Ginoo sa nakita. Ilang saglit lang ay biglang may tumawag. Sir, may nangyari sa kumpanya. Isa sa staff natin ang naaksidente. Hinihintay pa po namin ang ambulansya. Tinawagan na po namin ang manager ng floor. Balita sa kanya ng empleyado.
Ako mismo ang pupunta riyan. Ani niya bigla. Po? Ani ng babae na nagulat din dahil sa naging desisyon niya. Dahil sa tuwing may ganitong problema sa kumpanya nila, ay tanging ang floor manager ang dapat humarap doon. Ngunit ngayon mismo ang CEO ang haharap. Mabilis na sumakay si Ejercito sa kanyang sasakyan matapos magawang makaparada sa harapan niya. Nasa unahan ng kanyang driver. Sa kumpanya tayo, ani niya sa driver. Hindi lang nakipagharap sa media si Ejercito, kundi sumama na rin sa ospital kung saan dinala si Hika. Sir, wala pong available ang blood bank namin ng blood type na hanap ninyo. Kailangan niyo po talaga na maghanap ng donor. Ani nang nasa front desk ng blood bank. Ayon sa lalaman ng manager ay kailangan na mabigyan ng dugo si Hika dahil sa malalang blood loss. Pananagutan ng kumpanya ang nangyari sa isa sa staff kung kaya't mapipilitan silang maghanap sa iba. Let's ask for our employees for blood. Kung may isa sa kanila na magmamatch sa blood type ni Hika, ang siyang magdodonate. Biglang nagsalita si Ejercito na narinig naman ang usapan ng manager at staff ng blood bank. Sige po, kakausapin ko po sila. Ani ng manager. Kung kaya't sinabi ng manager sa empleyado ang suggestion ng CEO tungkol sa magiging ambag ng mga empleyado. Bakit kami? Need ba talaga na isa sa amin ang kuhanan ng dugo dahil lang sa babaeng yun? Kasalanan niya naman yun at hindi siya nag-iingat. Ani ng isa sa empleyado matapos marinig ang tungkol sa blood donation para kay Hika. Ito ang isa sa empleyado na madalas mong utos kay Hika noon bago may nangyari kay Hika. Ngunit ngayon, ito pa ang pinakanaunang taong nagreklamo sa blood donation na suggestion ng CEO para kay Hika. Kaya nga, hindi naman namin kasalanan yon kaya bakit kailangan pa kaming abalahin? Hindi lang siyang priority namin Sabat naman ng isa. Pero ipinag-uutos ito ng CEO. Kung gusto niyong manatili pa rin sa kinalalagyan niyo ngayon, sumunod kayo. Wala tayong choice. Putol ng manager na iritado na rin. Walang willing na mag-donate. At natuwa ang lahat ng sa huli na pagtanto ng mga itong wala sa mga ito ang blood type na hinahanap para kay Hika. Janitress lang naman yon. Pwede naman tayo makahanap ng iba na mas better pa sa kanya kapag namatay siya, no? Make sure lang na hindi tatanga-tanga katulad ni Hika. Tumawa ang isa pa sa empleyado matapos sabihin niyon. Sabay na nasipagtawanan ng iba. Napapailing na lang din ng manager. Walang choice ang manager at kailangan itong maghanap sa ibang department. Pero walang nakuhang blood type na kapareho ni Hika sa kumpanya. Rare ang blood type na iyon kung kaya't mahirap hanapin. Nag-report ang manager sa CEO. Kita ang paglaylay ng balikat ni Ejercito nang malaman ang balita. Hindi alam ni Ejercito kung bakit pero nahihirapan ang kalooban sa tuwing binibisita si Hika at nakaratay ito sa hospital bed na walang malay. Nandoon ang hindi inaasahang pag-aalala para sa babae. At sa tuwing nakikita niya ang balat sa batok nito, ay naaalala niya ang kaparehong balat ng nawala niyang anak na mas lalong nagpatindi ng kaniyang nararamdaman. Kung ganon, ako ang magiging donor. Ani Ejercito sabay tayo. Nagulat ang manager. Napagtanto na kapareho ng blood type ni Hika ang CEO. Sige po sir. Ani to at sumunod kay Ejercito palabas ng opisina. Inayos ni Ejercito ang sarili at sinuot ang coat. Akmang aalis na siya nang magsalita ang manager. Pagpasensyahan niyo na po ang isa sa mga tauhan ko. Hindi na po mauulit ito. Sisiguraduhin ko po na pagsasabihin ko ang tauhan kong yon. Ani ng manager na ani mo'y sinisisi talaga si Hika sa nangyari dito. Kunot noong nilingon ni Ejercito ang manager. Tumutulong ako dahil kailangan niya ng tulong. At kaya kong tumulong. Pero kung ano man ang nangyari sa kanya, hindi niya kasalanan yan. Aksidente ang lahat ng nangyari. Huwag mo na siyang pagagalitan dahil siya'y biktima lang din. Kunot noong turan niya sa manager. Natahimik ang manager at hindi kaagad nakaimik. Napagtanto nito na hindi maganda ang nasabi upang magsalita ng ganon si Ejercito. I have lots of meetings to attend to, we better hurry. Tapos ay nauna na siya sa manager. Opo.
Ang manager naman ay takot na kaagad na sumunod kay Ejercito. Dinaanan muna ni Ejercito ang silid ni Hika bago nagtungo sa klinik kung saan siya kukunan ng dugo. Tapos niya sa silid ay umalis na rin kaagad. Hindi siya natagalan na punuin ng isang bag ng dugo. Ngunit bago iyon ay tinawagan niya ang tauhan niya. Gusto kong ipadala mo sa kakilala ko ang DNA sample na nakuha ko. Utos niya sa tauhan. Sa totoo lang, naguguluhan na rin siya sa nararamdaman niya ngayon. Gusto niya lang na malinawan. Ilang taon na siyang naghahanap sa anak niya. Hanggang ngayon ay desperado pa rin siyang mahanap ito. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan niya. 2 buwan ang dumaan at nagising na rin si Hika. Ulila siya, kaya wala siyang inaasahan sa pagising niya. Ngunit nagulat siya nang magising at sumalubong sa kanya ang yakap ni Mr. Ejercito Alarcon. Gulat na gulat siya. Sino nga naman ang hindi? Ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay biglang sasalubong sa kanya ng ganito? I'm so sorry. I'm so sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Anito. Nagtataka na tinitigan niya si Mr. Alarcon. Hindi niya ito maintindihan. Tsaka mas nagulat siya nang malaman na umiiyak ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Aniya sa nagtatakang boses. Ilang saglit at kinalma muna nito ang sarili bago may kinuhang mga papel sa side table. Nagbitiw ng matamis na ngiti si Mr. Alarcon bago ibinigay sa kanya ang papel. May pagdadalawang isip na tiningnan niya ang nilalaman ng papel. Hindi siya sigurado pero kinakabahan siya sa laman ng papel. Hanggang sa tuluyan niyang napagmasdan kung ano nga iyon. DNA test result iyon. Positive ang resulta. It's our both samples at nagmatch. Nagbitiw ng mapait ng ngiti si Mr. Alarcon. Simula nung mawala ka, hindi na ako huminto sa paghahanap. May mga panahong sinisisi ko ang sarili ko at nagagalit ako sa mundo. May pagkakataong nagiging desperado na ako na mahanap ka lang. Pero ngayon heto ka na sa harapan ko. Napaiyak naman si Mr. Alarcon. Natulala si Hika. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ilang saglit pa ay bigla na lamang tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Hindi niya iyan mapigilan. Ilang taon niyang kwenesyon ang sarili niya kung ano ang nagawa niya para lumaking mag-isa. Aaminin niyang minsan niya na rin pinangarap ang magkaroon ng magulang na mag-aaruga sa kanya. Iyong may uuwian siya, iyong may maituturing siyang tahanan niya. Ngunit kalaunan ay sinukuan niya na rin ang pangarap na yon. Nang mapagtanto na baka imposible naman talagang makuha iyon. Niyakap siya muli ni Mr. Alarcon. Napapikit siya at mas bumuhos pa ang luha sa kanyang mga mata. Kumapit siya ng mahigpit sa coat ng ama. Ayaw niya nang mawalay pa rito. Huwag niyo na po akong iiwan sa susunod. Hindi ko na po kakayanin pa. Please po. Humahagulhol niyang sambit. Ilang beses na nagsorry si Ejercito. Hindi mapigilan ang sarili na maiyak. 1 taon ang nakakalipas, hindi na kailanman naramdaman ng lahat ang presensya ni Hika. Maraming naghanap sa babae dahil sa wala nang mapag-utusan ang mga nasa opisina. Ang maldita nitong pumalit kay Hika, no? Ayaw magpautos. Nasa na ba kasi yung Hikang yon? Reklamo ng isang babae. Mga 1 taon na rin ano? Di kayo natuluyan na yon? Sa tingin mo? Ani pa ng isang staff. Nagkibit balikat na lamang ang iilan. Hanggang sa dumating ang manager. Nakita nila itong maputlang-maputla nang dumating. Bababa na sa pwesto si Mr. Alarcon. Gusto niyang ipatawag ng lahat ng staff sa lobby ngayon din. Anunsyo ng manager. Kaya't kaagad na nagsipulasan ng mga nagulat na mga empleyado. Gulat na gulat ang lahat sa pagbaba ni Mr. Alarcon sa pwesto. Mas lalong na-curious ang lahat kung kaya't kaagad na nakarating sa lobby ang karamihan. Nang makarating ang lahat ay nagulat din ang mga empleyado nang malaman na may mga media na ang lobby. Naghihintay ang mga ito sa makukuhang scoop dahil sa prestihiyoso at malaking kumpanya ang hawak ni Ejercito Alarcon. At nakakagulat na bababa ito sa pwesto pagkatapos ng ilang taon nitong pag-upo bilang CEO sa sariling kumpanya.
Walang anak si Mr. Alarcon at matagal nang patay ang asawa, kung kaya't mas naging katakataka iyon para sa lahat. Ilang saglit ay dumating ang mamahaling sasakyan na itim sa labas ng malaking lobby ng Alarcon Empire. Bumaba ang driver upang pagbuksan si Ejercito. Bumaba ito, ngunit malawak ang ngiti na bumaling kaagad mula sa loob ng sasakyan na animoy may hinihintay pang bababa na isa. Hanggang sa bumaba ang babaeng nakasuot ng formal na office attire. Kaagad nang nagsipag-click ang mga camera sa paligid. Ngunit napangangamang empleyado ng kumpanya nang mamukhaan ng babaeng kasama ng CEO. Teka, bakit kasama ni Mr. Alarcon ang janitress na yan? Anang isang empleyado na hindi na makagalaw dahil sa gulat. Hanggang sa huminto sa gitna ng lobby si Mr. Alarcon at si Hika na sa pagkakataong ito ay iba na ang aura. Wala nang mukhang dugyot at mahiyaing Hika sa harapan ng lahat. Nawala ng aura ng dating Hika na inuutos-utusan lang ng mga nandoon. Ang pumalit ay ang itsura ng bagong si Hika. Confident, formal, at mukhang may ibubuga sa pagkakataong ito. Gusto ko lang i-anunsyo sa lahat ang tungkol sa pagbibitiw ko. Ngunit kasabay niyon ay gusto ko ring ipaalam sa lahat ang tungkol sa anak ko. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Mr. Alarcon nang sabihin niyon. Hinawakan ni Ejercito ang balikat ng anak. Ngumiti naman si Hika sa ama. Si Hika Alarcon, ang anak ko. Proud na anunsyo ni Ejercito. Napasinghap ang lahat. Namilog ang mga mata. Kabado at gulat na gulat sa narinig. Hindi inaasahan na ang janitress na inuutos-utusan ng mga nandoon ay isa palang anak ng mayamang si Ejercito Alarcon. Bababa ako sa pwesto ko dahil ang papalit sa akin ay ang mismong anak kong si Hika. Pwede ko nang ipagkatiwala sa kanyang kumpanya matapos kong makita na handa na siya para rito. Sana'y itrato niyo siya ng maayos, katulad ng kung paano niyo ako itratong lahat. Hindi maalis ang ngiti ni Ejercito habang nagsasalita. Kaya ka siguro ayaw ampunin. Kasi pangit ka. Butot balat ka na nga. Sakitin pa. Para ka ng skeleton sa science room sa school natin. Tapos nagtawanan ng mga bata habang kaharap siya. Nananatiling tahimik si Hika. Sa tuwing lalaitin at pagsasalitaan siya ng masama ng mga kapwa niya bata, ay nananahimik na lamang siya. Masakit sa kanyang dibdib ngunit kinikimkim niya na lamang iyon sa loob-loob niya. Alam niyang tama ang mga ito na isa siyang sakitin at payat. Hindi siya kailanman tumaba. Sinisikap niyang kumain ng marami at iniinom niya ang anumang klase ng mga vitamins na donation sa ampunan ay wala pa ring epekto. Hindi niya maintindihan ngunit nananatili siyang ganon. Buto, 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 wag ka rito buto, buto. Baka mabali ka pa. Madalas ay tinataboy siya ng mga bata kapag gusto niyang sumali sa laro ng mga ito. Imbes na isali ay nakakatanggap pa siya ng insulto at pangungutya, kaya tumatabi na lamang siya upang panoorin ang mga ito. Isang araw ay dumating ang mag-asawang may anak na lalaki. Base sa narinig niya ay 3 na ang anak ng mag-asawa, ngunit gusto nitong mag-ampon ng babae dahil puros lalaki ang naging anak ng mga ito. Gustong maranasan ng mag-asawa ang mag-alaga ng batang babae. Masayang-masaya na tumakbo siya patungo sa entrada ng ampunan. Gusto niyang makita rin siya ng mag-asawa at nagbabaka sakali siyang baka sa pagkakataong ito ay mapili siyang ampunin ng mga ito. Matagal niya nang pinangarap na magkaroon ng pamilya. Matagal niya nang pinangarap na magkaroon ng totoong mga kapatid. Gusto niyang makasama sa pagkainan ng mga ito at ituturing siyang parte ng pamilya. Lalo na noong makita niya ang 3 lalaking anak ng mag-asawa na dumating. Mas lalo siyang natuwa. Kapag siyang napili ay magkakaroon na siya ng mga kuya. Magkakaroon kaagad siya ng 3 kapatid. Mukhang istrikto ang mukha ng 3 batang lalaki. Pero hindi siya padadaig sa mga nakikita niya. Gusto niya pa rin maampon ng mga ito. Hello po, ako si Shia. Magaling po akong kumanta. Tapos po ako sa klase namin. Mabait din po ako.
Hindi pa po ako nagulat sa mga madre rito at behave po talaga ako. Pagbibida ng kasamahan niyang bata na medyo maputi, cute at mataba kesa sa kanya. Bago pa dumating ang mag-asawang ito, ay inaasahan na ng lahat na si Shia ang agad na makakaalis sa ampunan na iyon dahil sa katangian nito. Cute, bibo, matalino at maganda. At higit sa lahat mukha itong healthy. Sa mga aspetong yun pa lamang ay alam niyang talo na siya. Tumingin siya sa magkapatid na lalaki. Kung ganon, ay hindi niya na magiging kapatid ang tatlong batang yon. Kaagad na gumuho ang mga imahinasyon niya sa isang iglap. Ang lahat ng pangarap niya kasama ng pamilyang ito, animoy kastilyong buhangin sa dalampasigan na sinira ng malakas na alon. Pwede ba tayong mag-usap muna, sister? Ani na mag-asawa, tapos ay kasama ng mga itong madre na nag-alaga sa kanila. Animoy may malalim na pinag-usapan ng mga ito matapos magtungo sa loob ng kapilya. Halatang pinag-uusapan ng mga itong tungkol kay Shia kasi napansin niyang panay ang sulyap ng mag-asawa sa gawin ni Shia. Tapos si Shia naman ay nagpapakyut sa tuwing lilingon dito ang mag-asawa. Napabuntong hininga na lamang siya. Mas lalo siyang nawala ng pag-asa. Hoy bata! Napalingon siya sa nagsalita. Nagulat siya nang makitang lumapit sa kanyang isa sa batang lalaki na kasama ng mag-asawa. Ha? Aniya na napaatras kaagad. Mabilis na lumapit ang batang lalaki. Namilog ang mga mata niya nang amuyin siya nito. Bakit ganon? Ikaw lang ang mas mabango sa lahat ng nandito. Lahat sila amoy dugyot. Komento ng batang lalaki. Namilog ang mga mata niya. Talaga? Ngayon lang siya nakatanggap ng compliment buong buhay niya. Puros panlalait at pangungutya lang kasi naririnig niya araw-araw noon. Tsaka tama naman ito. Hindi kasi siya active sa paglalaro at 2 beses siyang maligo sa isang araw dahil ayaw niyang mangamoy. Nakaugalian niya na lang at ayaw niya talagang mabaho siya. Tapos ngayon ay may nakapansin noon. Oo, sa tingin ko sa inyong lahat ikaw ang hindi burara. Ayoko kasi ng ampon na burara at hindi marunong mag-asikaso ng sarili. Sana ikaw ang ampunin ni na mommy. Nito at namulsa. Napanganga siya at kalaunan ay napangiti. Nagustuhan niya ang sinabi ng batang ito. Gusto niya rin na maging kapatid ito. Gusto ko rin yon. Gusto kitang maging kapatid. Niya sa natutuwang boses. Kumunot ang noon nito. Ayaw kitang kapatid. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Hindi na siya nakapagsalita nang bigla na lang itong umalis. Hindi niya naiintindihan. Gusto siyang ampunin ng magulang nito pero ayaw nitong maging kapatid sila. Napakhamot siya sa ulo. Hindi niya maintindihan ng lalaki. Nang makalabas ang mag-asawa sa kapilya kasama ang madre ay kaagad nitong nilapitan si Shia. Napalunok siya at nalulungkot na yumuko. Sa ganoong paraan, alam niyang talo na siya. Napakabibo mo naman tapos ang cute-cute mo pa. Anang ginang kay Shia. Thank you po. Mas lalong nagpakit pa si Shia. Nilingon niya ang 3 magkakapatid. Ngunit iyong isang lalaki na lumapit sa kanya ay nakatitig sa kanya. Namulang pisngi nito at kaagad na nag-iwas ang tingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano bang problema ng lalaking yon. Sa huli ay si Shia na nga ang kinuha ng mag-asawang Herrera. Lahat ng nandoon ay expected na yon. Lalo pa at hindi naman maipagkakaila na cute at nakakatemta ampunin si Shia. Paalis ng mag-asawa kasamang bagong ampon na si Shia, ilang beses na nagpasalamat ang madre sa ginawa ng mag-asawa. Hoy, ikaw! Natigilan siya nang balingan niyang nagsalita. Yung lalaking lumapit na naman sa kanya kanina ay lumalapit ulit ngayon. Ngayong napagmasdan niya ito ay napagtanto niyang sobrang cute pala talaga ng batang lalaki. Siguro kasi mukhang may lahing foreigner, mommy nito. Hindi ikaw ang pinili nila, mommy. Nito. Napalunok siya at yumuko. Oo, hindi nga ako. Pero gusto ko malaman ang pangalan mo. Natigilan siya sa susunod na sinabi nito.
Nagtataka na tiningnan niya ito. Ha? Ani na naguguluhan pa rin. Anong pangalan mo? Ulit nito. Ilang saglit bago siya nakapagsalita. Nakatitig ang bata sa kanya. Hindi nito inalis ang titig sa kanya. Hika. Hika ang pangalan ko. Ani rito. Gian. Gian Herrera naman ang pangalan ko. Tapos ay nagkabot ito ng kamay. Ngali-ngali namang inabot niya ang kamay ng batang si Gian. Ayoko maging kapatid ka. Dahil gusto kong pakasalan kapag laki nating dalawa. Napanganga siya sa sunod na sinabi ni Gian. Hindi niya inaasahang iyon ang maririnig niya. Bata pa sila at binanggit nito ay ang gagawin ng mga hindi para sa mga bata. Hoy kayo! Tawag ni Gian sa mga batang nasa likod. Nilingon niya ang mga bata roon, tapos ay nagtataka na binalik niya ang tingin kay Gian. Huwag na huwag yung ibubuli tong si Hika. Oras na nalaman kong binuli niyo siya, malalagot kayo sa akin. Tapos tinuro nito ang sarili. Kita niya kung paanong natakot ang mga batang iyon sa sinabi ni Gian. Simula noon ay wala na ngang nangahas na magsalita pa sa kanya ng masama. Ayaw siyang lapitan ng mga dating bully niya. Matiwasay ang taon na iyon kay Hika. Gusto niya ulit makita si Gian upang pasalamatan ito. For Hika. Binasa niya ang papel na nakadikit sa teddy bear. Iyon ang pinakaunang regalo na natanggap niya. Napangiti siya at sobrang natuwa siya. Galing yan kay Gian. Talagang dumaan pa ang daddy ni Gian para lang sabihing iabot daw yan sa'yo. Inutusan daw siya ni Gian ibigay sa'yo. Ani ng madre na hindi maiwasang mangiti dahil sa ginawang iyon ni Gian. Pakisabi po na natuwa ko sa binigay niya kapag nakita po ulit kayo. Ani na tuwang-tuwa naman. Tumango pa ang madre. Abala sa pag-aaral ngayon si Gian kaya siguro hindi nakasama sa kanyang ama. Matapos ang teddy bear ay nakatanggap na naman siya ng isa pang regalo. Chocolates naman at ang mga sunod niyang natanggap. Sinundan pa ng kung ano-ano ang pagkain na ikinatuwa niya. Kada buwan ay nakakatanggap siya kay Gian. Ngunit nahinto iyon nang mag-edad 17 na siya at high school na. Buwan-buwan pa rin siyang umaasa na may darating mula kay Gian. Kahit na hindi na regalo ang tumating, kahit yung mga sulat na lang. Sa tuwing nagpapadala kasi ito ng regalo, ay nakakatanggap din siya ng sulat. Kinakwento ng lalaki ang lahat ng nangyari sa buhay nito. Animo ay ginawa na siyang tagabasa ng diary ni Gian. Pero masaya siyang mabasa iyon. Ibig sabihin ay komportable itong i-share sa kanya ang lahat ng sikreto nito. 3 buwan ang hinintay niya, umaasa pa rin sa sulat ni Gian. Ngunit nagulat na lang siya isang araw nang may marinig mula sa mga madre. Nakaalis na ba patungong California ang mag-asawang Herrera? Kaya pala hindi na sila nakakabisita rito. Kasama ba lahat ng mga anak nila? Oo kaya pala hindi na nakakadalaw dito. Tinawagan ko nung nakaraan sa California na raw sila. Mukhang doon na rin mag-aaral ang mga anak nila. Pati si Shia kasama na nga rin Ang swerte naman ng alaga natin, no? Matapos siyang marinig yun para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ibig sabihin ay hindi na siya masusulatan ni Gian. Umalis ito't lahat-lahat ay hindi man lang ito nagsabi ni hindi ito nagpaalam sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay iyon pala ang pagkakataong umiyak siya. Hindi siya umiiyak noon pero iniyakan niya si Gian. Iyon ang unang beses na lubos na nadurog ang puso niya. Hanggang sa umabot siya sa edad na 18. Legal na ang edad niya upang hayaan na siyang mamuhay sa labas. Nakipagsapalaran siya sa labas ng ampunan nang magdesisyon siyang lumabas na at pinayagan na siya ng mga madre. Kung saan-saan siya napunta, kung saan-saan siya nag-apply hanggang sa nakapasok siya sa Alarcon Empire. Doon niya lang naranasan na sumahod ng malaki kumpara sa mga napasukan niya. Kaya, nagsisikap siya. Gusto niya rin nakalimutan ng tungkol kay Gian. Kaya lang, hindi niya na magawa. Kahit abalahin niya ang sarili,
at gawin niya ang lahat ng gustuhin niya. Pero ganun pa rin, naaalala niya pa rin ang lalaki. Andiyan na si ate. Ani ng mga batang palaboy-laboy lang. Kaagad na nagsilapit sa kanya ang 5 bata. Kaagad niya rin na iniabot ang supot ng pandesal sa mga ito. Salamat po. Nito habang mumunguya. Napangiti naman siya. Kain lang kayo. Dahan-dahan lang ha, baka mabilaukan kayo niyan. Nagtawanan ng mga ito. 5 bata ang dinadalhan niya ng pagkain dito sa labas ng simbahan araw-araw. Naglalako kasi ang magkapatid sa labas ng simbahan. Alam niya ang pakiramdam ng walang magulang. Nakikita niya ang sarili niya sa mga ito, kaya tinutulungan niya. Kanina pa kami walang kain-kain, buti na lang dumating ka ate. Maiiyak pa ang isa na nagsumbong. Mapait ang ngiti na binitawan niya. Ilang beses niyang kinumbinsi ang mga ito na magtungo sa ampunan na pinanggalingan niya. Ngunit gusto ng mga ito sa labas ng simbahan. Doon daw ay may kinikita ang mga ito. Samantalang wala silang kinikita sa loob ng ampunan. Bumuntong hininga si Hika habang nakatitig sa malaking building ng Alarcon Empire. Nasa harap niya ngayon ang pinakamalaking building sa buong syudad. Kahit sa TV parating nababalita ang kumpanya ng Alarcon dahil karamihan sa mga produktong nasa TV ay nanggagaling halos lahat sa Alarcon. Pwedeng itapat sa mga malalaking kumpanya sa ibang bansa ang Alarcon at proud siyang doon siya nagtatrabaho. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya sa mga trabahante roon, ay masaya pa rin siya sa trabaho niya. Naaalala niya pa ilang buwan nang nakakaraan nung mag-apply. Janitress lang palang a-applyan mo tapos ang tagal mo? Galit na bungad sa kanya nang nag-assist sa kanya. Sorry po, na-traffic po kasi ako. Maaga po akong umalis sa amin para hindi sana malate pero ganun pa rin eh. Nako, magdadahilan ka pa. Putol nito na nilingon pa siya para lang bulyawan. Bumubulong-bulong na ito nang magpatuloy sa paglalakad. Napagalitan siya, unang tungtong niya pa lamang sa kumpanyang iyon at hindi niya iyon makakalimutan. Matapos ang mahabang paghihintay upang ma-interview, sa huli ay sinabi lang na nag-a-assist sa kanya. Bumalik ka na lang ulit bukas dahil hindi makakarating ang manager ngayon. Nanlumo siya sa nalaman. Lalo na at ang perang na itabi niya para sa pag-a-apply sana ay nagamit niya na. Upang maasikaso ang mga requirements niya ay nag-absent siya sa pinagtatrabahuhan niya. Kalaunan ay natanggal din siya dahil sa mga absence niya. Kaya nga umaasa siya ngayon na makapasok na agad para start na ang trabaho niya at makasahod. Dahil ang perang meron siya ay kasya na lang sa loob ng 1 linggo. Sa susunod ka na lang ulit bumalik dahil busy pang manager, agahan mo ha? Ani ng babae sa susunod na araw nang bumalik siya. Ilang beses siyang pinabalik-balik ng babae hanggang sa muntik na siyang mawala ng pag-asa. Mabuti na lang at nandyan na ang manager na makabalik siya sa 5 beses. Unang araw niya sa trabaho ay pinalinis kaagad siya ng 5 palapag ng building. 3 lang ang janitress at nag-absent pang isa. Kaya't mapipilitan siyang linisin ng ilang palapag kapalit noong umabsent. Hoy, newbie, hindi ka pa tapos dyan? Dalhin mo nga to sa first floor, ilagay mo sa desk ng secretary. Hoy newbie, Xerox mo to. Hoy newbie, bumili ka nga ng kape. Bakit pang bagal-bagal mo? Uud ka ba? Sa mga sumunod na buwan ay iyon ang maririnig niya sa mga tauhan ng kumpanya. Nagsimula iyon noong utusan siya ng manager na magtimpla ng kape. Kaya kalaunan ay siya nang hinihila ng mga empleyado upang gawin ang mga gawain. Hindi lang isang tao ang nag-uutos sa kanya, kundi marami. Nakakapagod pero kinakaya niya naman. Ang importante ay maayos at malaking pasahod sa kanya. Balak niyang mag-aral at kumuha ng kursong related sa business. Kaya mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para tiisin ang mga trato ng kasama. Pagod na pagod siya sa tuwing umuwi siya. Halos hindi niya na magawang maghapunan dahil sa pagod. Bakit may sugar ang coffee ko? Ano bang pumasok dyan sa utak mo at pinalagyan mo ng sugar to? I'm on a diet! My gosh! Boba!
Umagang-umaga ay nag-i-hysteria ang isa sa empleyado nang matikpan ng coffee na order. Sorry, sinabi ko naman na walang asukal lang sa'yo pero baka nagkamali lang yung staff. Oh, tapos anong gagawin? Sayang to oh. Anong gagawin ko rito? Gusto mong itapon ko to sa pagmumukha mong ingrata ka? Tapos tinakot siyang isasaboy sa kanyang mainit na kape. Papalitan ko na lang mamaya. Pasensya na. Ani at napayuko na lamang. Yan dapat. Palitan mo. Kasi ikaw naman tong tatanga-tanga dyan. Dapat dinodouble check mo man lang. Hindi nag-iingat. You ruined my morning. Nito sabay flip ng kulot na buhok. Dumating naman ang boyfriend ng babae sabay kiss. Itong baby ko naman, high blood, umagang-umaga eh. Kain na nga lang tayo later sa labas para hindi ka na ma-stress sa tangan na janitress natin. Kasi naman babe, sinira niya yung figure ko. Tapos ay bigla naman siyang nalingon. Umamin ka nga, naiinggit ka sa akin ano? Kasi mas sexy at maganda ako. Kaya sinisikap mong masira ang diet ko at tumaba ako ulit. Kaagad naman siyang umiling. Hindi yun totoo. Binigyan siya ng lalaki ng masamang tingin. Totoo ba? Ikaw na dugyot ka, binubuli mo tong baby loves ko? Napakurap-kurap siya. Kape lang naman ang problema tapos biglang aakusahan siya ng dalawa ng ganito? Babayaran na nga ang kape. Ibabawas niya pa yun sa sahod niya sa susunod. Napapuntong hininga siya at umalis na lang kaysa makipag-deal pa sa kadramahan ng dalawa. Dinala niya na lang ang kape. Siya nang uminom. For the first time, nakapagkape siya ng kape na mula sa Starbucks. Usually, 3-in-1 lang naman ang tinitimpla niya. Napabuga siya ng hangin. Hindi rin biro ang presyo ng kape, lalo na sa tulad niya nagtitipid talaga at may pinag-iipunan. Walang katapusan ng trabaho niya roon. Ayos ang sana kung makakatanggapan lamang siya ng simpleng salamat. Kaya lang, ininsulto pa siya. Kaya lang, dinabali yon sa kanya. Malaking sahod at maayos na benefits ang habol niya roon. Tsaka, sanay na rin naman na siya sa ampunan noon. Hindi na bago sa kanyang nangyayari sa kanya ngayon sa kumpanyang iyon. Hoy, kanina pa kita tinatawag. Bingi ka ba? Ani ng manager nila. Po, andyan na po. Ani at kaagad na iniwan ang kape niya upang puntahan ng manager na mainit na naman ang ulo. Walang katapusang init ng ulo ang nangyayari sa kumpanya. Iniisip niyang siguro dahil sa pressure at busy ng mga ito. Walang araw na stress ang lahat. Siya nga lang na pagbubuntungan ng mga empleyado. Ngunit kahit na ganon, ay iniintindi niya pa rin ang mga ito. Tao lang din ang mga ito at nauubusan din ng pasensya. Sabi ko naman sa'yo, bilisan mo, linisan mo pa rito oh. Nahampas pa siya ng manager ng hawak nitong karton. Opo, heto na po. Ani at ang madaling sinunod ang sinabi ng manager. Di ba may budget para sa PA? Bakit hindi ka kumuha? Bakit kailangang hugutin mo pa sa kumpanyang yan yung janitor ninyo? Paano kapag nahuli ka ni Mr. Alarcon, edi damay ako? Iritadong sambit ng talent manager na kakilala ng floor manager na si Tak. Panay ang sulyap ng talent manager kay Hika na nakaupo sa labas ng set. Naghihintay si Hika kung kailan siya tatawagin. Bigla na lang kasi siyang dinala ni manager na Tak sa photoshoot para raw tumulong doon. Hindi niya alam kung parte pa iyon ng kanyang trabaho. Gayun dapat ay nasa kumpanya siya ngayon, nagtatrabaho at hindi sa photoshoot. Makakatipid tayo, June. Ano ka ba? Yung sahod natin sa kukuning PA, di ibulsa na lang natin. Andyan naman tong tatanga-tangang janitress namin sa kumpanya siya na gagawa ng trabaho ng PA. Para rin naman sa kumpanyang isushoot ngayon, kaya para na rin siyang nagtatrabaho sa kumpanya nun. Sayang din yung ibabayad natin kung kukuha pa tayo ng PA. About 20,000 din yun. Pagkumbinsi ni Tak kay June na kanina pang balisa sa katarantaduhan ni Tak. Kapag ako nadamay dito, yari ka talaga sa akin. Tinuro ni June si Tak.
na nakangisi lamang. Tapos bumalik na si Tak sa kinaroroonan ni Hika at sinenyasan na lumapit na siya. Magsimula ka na. Makinig ka ng maayos sa talent manager ha. Kapag ikaw pumalpak sa trabaho, mananagot ka sa akin. Ayusin mong trabaho mo kung ayaw mong kaltasan ko ng 1 buwan ng sahod mo. Maliwanag? Tinuro siya nito. Tumango siya. Saka naman umalis si Manager Tak at iniwan siya roon. Nilingon niya ang talent manager na si June na napapailing na lamang. Kung abala sa office, mas abala sa set. Halos hindi na siya makakain dahil sa pagka-busy. Sa helipad ng naturang hotel ang photoshoot. Nasa baba naman ng hotel ang mga outfit. Sa dami noon ay kailangan niyang pabalik-balik na bumaba at panaog. 5 balik yata siya dahil sa dami. Hingal na siya sa pagod. Nang makabalik siya sa 5 beses sa taas, ay naabutan niyang kumakain na ang lahat ng staff. "Woy, PA, kain ka na. Namumutla ka na oh." Puna ng isang staff na kaagad naman na nag-abot sa kanya ng pagkain. Salamat. Ani at gumiti. Kahit pagod siya, ay natagal yon nang binigyan siya ng pagkain at tubig ng isa sa staff. Akala niya ay masasama na naman ang ugali ng staff na makakasama niya. Nagpapasalamat siya at hindi naman pala. "Retouch tayo after," anunsyo pa ng stylist. Binilisan ng mga kasama niya ang pagkain. Nakakatatlong subo pa lang ang iba nang tumayo na kaagad upang asikasuhin ng models para sa susunod na concept. Ginaya niya ang mga ito at kaagad na tumulong sa mga nandoon. "Ikaw, PA," tinuro siya ng isa sa mga babaeng modelo. Hindi siya familiar sa modelo, pero maganda at matangkad ito. Tinaasan siya nito ng kilay. "Kunin mo sa manager ko ang list ng ipapabili ko?" Nito sa maotoridad na tono, ni hindi mo lang ito nagawang mag-please man lamang. Nito ay nag-uutos lamang ito sa katulong nito. Tumango siya at kaagad na nagtungo sa nasabing manager nito. Binigay nito sa kanya ang address ng item na kukunin niya. Iyong lasagna na gusto ng model ay malayo ang address ng pagkukuhanan niya. Kailangan mo makabalik in 1 hour. Kailangan na nakaserve na ang lasagna niya after ng last shoot. Nagwawala yan kapag walang lasagna after ng shoot. Paalala pa ng manager ng model sa kanya. Ngali-ngali naman siyang tumango dahil hindi niya sure kung talaga ba makakabalik siya within an hour. Kaagad na siyang umalis. Sinakyan niya na lahat ng mabilis na masasakyan niya upang makabili ng lasagna na gusto noong model. Made to order pa kasi ang lasagna na to. Maarte ito sa pagkain pero paborito nito ang lasagna. Talaga palang may ganitong kaating tao sa mundo, no? Aniya na hindi makapaniwala habang tinitingnan ang mga nasa note. Bawal hawakan ng bare hands ang lagayan ng lasagna. Kailangan naka-gloves habang bitbit ito. Tapos, kasama pa roon ang paraan ng pagluluto na animoy mas magaling pa ito kesa sa chef. Kumunot ang noo ng nasa counter habang tinitingnan ang order ng maarting model. "May dumating na naman na order galing kay Miss Perfectionist," anunsyo ng nasa front desk. Dahil sa kaartehan ng babae ay tinawag na itong Miss Perfectionist ng mga staff doon. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Mabuti na lang pala at regular na customer ito ng restaurant na yon. Kaya nasanay na ang mga taga nandun. "Salamat." Aniya nang matanggap ang order ng model. Kaagad siyang sumakay ng taxi para makabalik kaagad. Mabuti na lang at hindi pa man nakakaisang oras ay nakarating na kaagad siya. "Ang bilis mong nakarating ah." Ani ng manager ng modelo. Ngumiti siya habang humihingal. "Oo, mabuti na lang hindi masyadong traffic." "O siya, sige. Salamat." Natigilan siya na makarinig ng pasasalamat mula sa manager. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Hindi niya alam kung bakit, pero madali siyang maka-appreciate kahit sa maliliit na bagay. Kahit simpleng pasasalamat ay napapangiti na siya.
Siguro ay ganun lang talaga kalambot ang puso niya, lalo na at hindi niya naman ito masyadong nararanasan sa environment ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ngayon. Pagod na siya na mag-anunsyo na ng pack up ang head. Tumulong pa siya sa pag-aayos bago siya pinayagan na makauwi na. Ngunit sa kabila ng pagod ay hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Nakaranas siya ng kasiyahan sa trabaho ng araw na yon. Nagpapasalamat siya at napunta siya sa ganoong trabaho. Napagtanto niya hindi pala talaga matutumbasan ng pera ang simpleng kindness para sa kanya. Madali lang naman siyang pasiyahin. Masasabi niyang mababaw siyang tao at uhaw sa atensyon at pagmamahal. Naaalala niya na naman si Gia ng maalalang salitang atensyon. Buong buhay niya, ang lalaking iyon ang unang nagbigay ng bagay na iyon sa kanya. Kaya hanggang ngayon ay nasa isipan niya pa rin si Gian. Hindi ito maalis-alis sa sistema niya at mukhang mananatili ito roon hanggang ngayon. Bago siya natulog ay muling binasa niya ang mga sulat ng taong unang nakapasok sa puso niya. Ang mga sulat ni Gian na hanggang ngayon hinahanap-hanap niya. Itinatago niya iyon hanggang ngayon. Iyan, dyan, sige, linisan mo pa. Ayusin mo. Bulyaw ng isa sa mga empleyado sa office. Nasa ilalim ng desk si Hika at pinupunasan ng sahig dahil basa iyon ng kape na nabuhos ng empleyado roon. Panay ito utos at ilang beses nang tumama ang ulo niya sa desk nito dahil masikip sa ilalim ng desk nito. Malinis na. Aniya nang matapos sa pagpupunas ng kape. Anong tapos na? Iyan pa oh. Tapos tinuro pa ang gilid-gilid ng mesa na hindi niya naman pwedeng punasan ulit dahil tsak niya hindi na rin maaabot ng kanyang pamunas. Matutuyo na rin naman. Ano? Patutuyuin mo lang? Seryoso ka ba? Nababaliw ka na ba? Ang dugyot-dugyot mo talaga. Alam mo ba na wala kang delikadesa? Alam mo ba ang lalanggamin yan dyan? Gusto mo ba talaga akong makagat? Nito na nag-hysteria. Kaya kumuha na lang din siya ng mop upang punasan muli ang tapos niya nang napunasan na sahig. Ilang beses niyang pabalik-balik na pinunasan ang parting iyon. Ano ba? Ang tagal ah. Nakakain na ako't lahat-lahat, hindi ka pa rin tapos dyan? Nito at namewang. Sa kanya lang napansin at tanghalian na pala. Dahil sa kaartehan nito, ay hindi na siya nakakain ng tanghalian. Kaya binilisan niya na lang ang ginagawa para makakain pa siya kahit kaunti bago matapos ang break time niya. Dali-dali siyang bumaba upang makaabot pa sa kanyang break time. Papasok na sana siya sa elevator nang masalubong niya ang taong hindi niya inaasahang makikita niya roon. Si Mr. Ejercito Alarcon. Di ba't may employee sa elevator? Bakit dito ka naghihintay? Boss at mga bisita lang may karapatang gumamit ng... Hayaan mo na, Isidro. Parehong pwedeng sakyan ang elevator natin. Lalo na sa mga nagmamadaling katulad niya. Putol pa ni Mr. Alarcon sa sasabihin pa sana ng bodyguard nito. Ngumiti naman ang CEO sa kanya. Natulala siya. Hindi niya inaasahang ngingitian siya ng mismong CEO ng kumpanya. Masyadong mataas ang katungkulan nito roon. Kahit siya ay naisip niyang baka kaugali rin ito ng mga staff na nasa kumpanya. Pero sa nakikita niya ngayon ay malayong malayo ito sa naiisip niya. Mukhang mabait naman pala ang CEO. Salamat po. Aniya nang ilahad nito ang loob ng elevator nang magbukas iyon. Kaagad siyang pumasok at medyo nailang siya knowing na ang kasabay niya ay isang malaking tao sa kumpanya. Take note, CEO ito ng kumpanya at siyang may-ari rin. Sa anong floor ka, Iha? Ani ni Mr. Alarcon. Ground floor po. Kaagad niyang sagot at halos hindi matingnan ng CEO. Oh, sa ground floor daw, Isidro. Papunta rin tayo sa parking lot ngayon kaya tamang-tama. Ani pa ng CEO. At ngumiti muli sa kanya.
Hindi niya maiwasang hindi mapangiti rito. Hindi niya alam kung bakit pero gumagaan ang pakiramdam niya sa uri ng ngiti na binibigay ng CEO sa kanya. Animoy humahaplos iyon sa uhaw niyang puso. O masyado lang siyang nasanay sa karanasan ng mga tao sa paligid niya. Kaya masyado siyang natutuwa kapag may mga taong nagiging mabait sa kanya. Maraming salamat po. Mauuna na po ako. Nagbawa siya kay Mr. Alarcon upang ipakita ang sinseridad ng kaniyang pagpapasalamat. Ngumiti lamang ang matanda at bahagyang kumaway. Tsaka dali-dali siyang nagtungo sa karinderya na parating niyang kinakainan. Hindi niya afford ang mga pagkaing binebenta malapit sa kumpanya, kaya nagtutungo siya sa likod ng building kung saan may mga karinderya at may mga murang mga ulam at kung ano-anong mga kakanin. Alam mo ba, nakita ko ang CEO kanina. Mukhang hindi siya 50 eh. Ang gwapo pa rin niya kahit nasa ganong edad na. Oo nga, kung kasing sexy at ganda lang sana ako ng mga artist at model, nako, baka matagal ko nang naakit si Mr. Alarcon. Bilyon ang laman ng bank accounts niyan kaya tsaka kung tiba-tiba ka. Tapos magpabuntis ka kaagad para may tagapagmana na siya. Ang alam ko kasi, wala siyang anak. Oo nga no, ang ganda ng plano mo. Kaya lang, hindi naman tayo kagandahan eh, kaya no choice tayo. Magiging empleyado na lang tayo forever sa kumpanya niya. Malay mo naman, di ba? Kahit hindi tayo artista at model, malay mo maakit pa rin siya sa atin. Magpaganda na lang tayo. Bumili ka kaya ng high-end ng mga compact at eyeshadows. Bubonggahan natin ang mga makeups natin. Tingnan na lang natin kung sino sa ating dalawang makakabihag ng puso ni Mr. Alarcon. Siyempre ako yun. Nek-nek mo. Akala mo papatalo ako sa'yo? Akala mo rin ba papatalo ako sa'yo? Bukas sa bukas din, bibili ako ng mga revealing na damit. Tapos susuotin ko dito sa kumpanya kapag nandyan si Mr. Alarcon. Napailing na lang siya nang marinig ang mga pinagsasasabi ng mga babaeng empleyado sa mga cubicle ng mga ito. Patuloy siyang nagmamop sa sahig hanggang sa lumipat na naman siya sa kabilang dako ng naturang palapag. Hindi na natapos ang trabaho niya sa buong maghapon. Makakapagpahinga lang siya kapag uwian na. Naalala niya si Mr. Alarcon. Ipinagdarasal niya sana hindi ang mga babaeng katulad kanina ang mapili ni Mr. Alarcon. Pera lang ang habol ng mga iyon sa kanilang CEO. Hindi deserve ng mga iyon ang mababait at maunawain na katulad ni Mr. Alarcon. Kung makahanap man ito ng babaeng mamahalin, ay sana yung babaeng mamahalin ito ng totoo at hindi lang ang pera nito. Natapos ang buong duty niya na puro utos katulad ng nakasanayan. May mga nag-overtime pa na mas stress pa kesa sa kanya. Nauna na siya at pagod na sumakay ng jeep habang bitbit ang isang buong manok na nabili niya kanina sa baba. Hindi siya mag-isang kakain ng manok na dala. Sahod niya na bukas kaya saktong-sakto at pwede niya nang gastusin ang perang dala sa mga oras na yon. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Elaine Noche ng Romblon, Aurora Ignacio from Taytay Rizal, at Len Gonzalez. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Dito lang po, aniya na makarating sa tamang babaan. Kaagad siyang nagtungo sa isang bakery na alam niyang gumagawa ng cake. Bumili siya ng kulay pink na cake na alam niyang magugustuhan ng bibigyan niya. Pagkarating niya sa maliit na bahay ay agad niyang inayos ang loob ng kanilang bahay.
Bumili siya ng ilang peraso ng balloons at ilang decoration sa pinagbilhan niya ng cake. Kahit pagod ay binaliwala niya iyon upang makapag-ayos lang ng mga decoration sa sala niya. Bandang 7 p.m. ay narinig niya na ang boses ng mga bata sa malayo. Kaagad niyang pinatay ang ilaw at nagtago. Saktong tumapat sa may pinto ang mga bata upang kumatok nang bigla niyang buksan ang ilaw. Bigla siyang kumanta na muntik nang ikinasigaw ng mga bata. Gulat na gulat ang mga ito. Ang totoo ay birthday ng pinakabunso sa magkakapatid na si Lenlen. Ito ang mga batang parating niyang dinadala ng pagkain sa labas ng simbahan. Nagkakilala sila ng mga bata noong dukutan siya at hinabol ng mas matanda sa magkakapatid na si Tina. Kinuha nito ang wallet niya na dinukot ng batang kaedad lang din ito. Simula noon ay araw-araw niya nang binabayaran ang kabutihan ng bata. Itinaya nito ang buhay nito sa paghabol sa magnanakaw para lang makuha ang pitaka na ninakaw sa kanya. Hanggang sa naging malapit silang lahat. Maging mga kapatid ni Tina ay halos ate na rin ang turing sa kanya. Nakaka-relate siya sa sitwasyon ng magkakapatid dahil nanggaling din siya sa sitwasyong yon. Naging ulila rin siya noon hanggang ngayon. Talagang para kay Lenlen ito, Ate Hika? Maiiyak na sabit ni Annie, ang pangalawa sa magkakapatid. Ngayon na ako makakakain ng cake. Salamat, ate. Si Dino naman, natuluyan na ngang umiyak. Ako rin, kakain ako ng cake. Ngumiti rin si Ai sabay talon-talon. Ang karga-karga ni Tina na si Lenlen ay gusto nang abutin ng cake at kainin. Pero kailangan pa nila itong hipa ng kandila bago kainin. Sabay-sabay silang nagsipagkantahan ng happy birthday para sa kapatid. Tapos sa huli, sabay-sabay na rin silang nagsipagpalakpakan. Masaya nilang pinagsaluhan ng cake at ang lechon na manok. Kahit kaunting pagkain lang ay masaya silang nagsalo-salo sa hapag. Salamat po, Ate Hika. Halos sabay-sabay na sambit ng apat habang hindi naman maintindihan ang sinasabi ng bunsong si Lenlen na tinawanan lang din nila sa huli. Doon natulog ang magkakapatid at naiwan naman si Tina sa baba upang tulungan siya sa pagliligpit ng pinagkainan. Kahit ilang beses niyang sinabi kay Tina na matutulog na ito at siya nang bahala roon, ay nagmatigas pa rin ang bata dahil gusto nitong tumulong sa kanya sa baba. Ate, paano kaya kung anak ka pala ng mayamang tao tapos hindi mo lang alam? Ani Tina habang naghuhugas ng plato. Tumawa siya. Nako, sa mga drama lang sa TV nangyayari yon. Hindi naman yon nangyayari sa totoong buhay eh. Pero paano kung mangyari nga yun? Giit ni Tina. Napaisip siya. Siguro magpapasalamat ako. Hindi dahil mayaman siya o ano. Pero dahil sa wakas, nahanap ko na rin ang totoo kong magulang. Hindi ko na siya kakwestiyonin kung ano pang nangyari noon at kung bakit ako nawalay sa kanila. Yayakapin ko na lang sila ng mahigpit at magpapasalamat na buhay pa sila at nabagyan ako ng pagkakataong makilala sila. Tumingala siya sa kisame at animoy nag-i-imagine. Parang ang sarap nga isipin na malaman niyang buhay ang magulang niya. Na makita niya ito at mayakap sa wakas. Parang gusto niyang manatili na lang doon kung sakali mang bigyan siya ng ganoong klaseng panaginip. Parang ang sarap na ng takasan ng realidad. Kung mayaman siya, sasabihin kong kunin kayo at pag-aralin para hindi ko na kayo kulitin na lumapit pa sa ampunan. Dagdag niya. Hindi rin naman kasi idea lang ampunan sa totoo lang. Sa dami ng bata roon na hindi sure na lahat maaasikaso ng tama. Ang maganda lang doon ay makakapag-aral ang mga bata ng libre dahil sa dami ng sponsors. Maiintindihan niya kung bakit walang balak si Tina na magtungo sa ampunan kasama ang mga kapatid.
Mas pipiliin ito ang kalayaan sa labas at nasisiguro ng mga ito na nakakain ng mga ito ng tama at nakakahanap ang mga to ng extra na pagkikitaan, hindi katulad ng nasa loob ng ampunan. Sorry talaga, Ate Hika. Gustuhin man namin na hindi pa talaga kami sure. Komportable at tahimik ang buhay namin dito sa labas. May sarili kaming lote at bahay na iniwan ng aming ina sa amin, kaya ayos pa sa amin ang buhay namin sa ngayon. Hindi ako sure kung sino sa amin ang makakapag-aral at makakapagtapos sa kolehiyo balang araw. Pero bilang ate sa mga kapatid ko, sisikapin kong mapag-aral ko sila. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Hindi tulad niya, mas mahirap ang sitwasyon ni Tina. May 4 na kapatid at ang babata pa ng mga ito. Kaya lang, wala naman siyang karapatang magreklamo sa buhay dahil heto at nakikita niyang may mas hirap pa sa kanya. Tutulungan niya si Tina at hindi niya pababayaan ang mga ito. Naging malapit na rin ito sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Ani niya natapos na lang makapaglinis. Matutulog na rin ako, ate. Mauuna ka na po. Ani Tina at ngumiti. Akmang aakyat na siya nang mapansin na nagtungo si Tina sa may pintuan palabas. Umupo ito doon at narinig niya ang mga paghikbi. Hindi niya tinuloy ang pag-akyat at lumapit sa bata. Kaagad nitong pinunasan ng luha bago pa niya makita ang pag-iyak nito. Ngunit huli na para doon dahil nakita niya na ang pag-iyak nito. Ayos lang na umiyak. May problema ba? Makikinig ako. Iiyak mo lang yan. Mas mababawasan ang bigat kapag sinabi mo at hindi mo ikukubli. Ani at hinawakan ng balikat ng bata. Tsaka lang tuluyan na hinayaan ni Tina ang luha. Hindi niya man itanong sa bata, ay alam niyang hirap na rin ito. Hindi lang nito masabi sa kanya ang totoong nararamdaman nito. Hindi nito kayang i-express at hindi niya ito pipilitin. Masyado pa itong bata para mag-isang pasanin ang ganoong kabigat na problema. Wala siyang dapat sisihin. Walang may kasalanan. Iniisip niya na lang na kaya binigay sa kanilang ganitong task ay dahil kaya nila at alam ng nasa taas na maaaring paraan iyon para mas tumibay pa sila. Walang janitress na nakatoka sa top floor kaya ikaw ngayon ang tutungo roon para maglinis. Dalian mo na dyan at magtungo ka kaagad doon. Ani ng manager Tak na abala sa tinitipa sa computer nito habang inuutusan naman siya. Tumango lamang siya. Tatapusin niya muna ang pagmamap niya roon. Baka mapagalitan na naman siya kapag hindi niya tinapos at tutungo kaagad siya sa top floor. Minsan kasi ay masyadong nakakalitong ugali ng mga empleyado, lalo na si Manager Tak na parating may sapak sa utak. Ano na, bilisan mo! Sinilip siya ni Manager Tak. Kaya dinoble niya pang bilis ang pagmamop niya upang makaalis na kaagad dahil halatang iritado na si Manager Tak at kating-kate na itong palayasin kaagad siya. Ayos lang sana kung kasing bilis niya si Flash. Baka kasi nakakalimutan ni Manager Tak na hindi siya superhero na may superpowers. Kagad niyang inaayos ang timba niya upang magtungo na sa elevator paakyat sa top floor. Pinundot niya ang button niyon at naghintay hanggang sa makarating siya sa eksaktong floor. Nang bumukas ang elevator, doon ay namilog ang mga mata niya sa unang bumungad sa kanya. Para siyang nasa isang 5-star hotel dahil sa disenyo. Kaiba sa mga nakikita niya sa baba. Sa totoo lang kasi, ay ngayon lang naman siya nakaakyat doon. Ngayon pa lang, kung kailan nag-absent ang isang janitress na siyang naka-assign sana roon. Napapailing siya. Muntik niya nang nakalimutan. Dahil doon pala siya upang maglinis at hindi para mamangha sa buong paligid. Hindi niya lang talaga maiwasang mamangha. Ang ganda naman talaga kasi at napaka-elegante. Kaagad niyang hinila ang service trolley niya na naglalaman ng mga panlinis niya. Dahan-dahan iyon at natatakot siyang baka magasgasan ng makintab na sahig na kulay itim.
Kahit ang sahig ay gawa sa ceramic at kung ano-anong glass walls ang nakapaligid sa kanya, hindi niya inakalang may nag-e-exist na ganoong lugar sa building. Oh, nag-absent pa si Asuncion? Nagulat siya at namilog ang mga mata na nilingon ang pinanggalingan ng boses na iyon. At mas lalo siyang nagulat nang makita si Mr. Ejercito Alarcon. Good morning po, sir. Ako po ang pinadala rito dahil absent po ang janitress dito. Kaagad niyang paliwanag na animoy paparusahan siya dahil nakita siya nito roon. Tumangutango ang may edad ng CEO at ngumiti. Oo, ayos lang iha, naiintindihan ko. Ilang saglit ay namukhaan siya nito. Oh, ikaw yung babaeng nakasabay ko sa elevator, tama? Nakangiti na tinuro siya ni Mr. Alarcon. Napanganga naman siya. Hindi niya inaasahang maaalala pa siya nito. Alanganin siyang gumiti at tumango. Ako nga po yun, sir. Tumangutango pa ito. Hindi pa pala talaga ako ulyanin. Natawa na lamang siya sa naging biro ni Mr. Alarcon. Nagsimula na kaagad siyang maglinis upang matapos kaagad siya. Pumasok na rin sa pinaka-office nito si Mr. Alarcon at nagsimula na rin sa trabaho nito. Kumatok siya sa glass wall ng pinto ng office nito. Magsisimula na rin kasi siyang maglinis sa opisina nito. Kailangan niya muna ng permiso. Sinenyasan naman siyang pumasok kaya pumasok na siya. Hindi ba't mas maraming opportunity ang mga tulad mo, Iha? Bakit nagtitiis ka sa ganitong trabaho? Biglang nagsalita si Mr. Alarcon nang matapos ito sa gawain nito. Nginitian niya ang may edad at saka nagsalita. Limitado lang po ang opportunity namin mga high school graduates, sir. Nagulat ito. Hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral? Umiling siya. Hindi na po kaya ng ampunan na pinanggalingan kong magpaaral sa mga bata hanggang college. High school lang po ang available na paaralan sa kanila. Hindi naman kalakayan ng orphanage sa pinanggalingan ko. Kita niya ang gulat sa mukha nito. Wala ka ng mga magulang? Nito at may simpatsiyang mababanaag sa mga mata nito. Umiling siya at may pait sa ngiti. Wala na po. Sabi ng mga madre na nakapulot sa akin, iniwan lang daw ako sa labas ng simbahan nung sanggol pa lang ako. Hindi nila alam kung saan na ang mga magulang ko. Bukas ang lungkot sa mga mata ng matanda. I'm sorry. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari sa'yo. Umiling siya at ngumiti. Ayos lang po. Tapos na rin naman po yun. Masaya na po ako ngayon, tsaka baka may malalim naman na dahilan kung bakit nila ako iniwan sa simbahan. Kahit papaano, hindi nila ako tinapon sa kung saan-saan lang. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa kanila dahil doon. Napanganga si Ejercito at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Hika. Hindi inasahan ni Ejercito na ganito ang mindset ni Hika. Kalaunan ay ngumiti siya. Bumilib si Ejercito sa babae. Sa kabila ng mga naranasan nito ay nanatili itong mabuti. Hindi ito nagpapaapekto sa nakaraan nito at nananatili pa ring positibo. Pero gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Tanong ni Ejercito. Nagliwanag ang mukha ni Hika at tumango. Opo, sa katunayan ay nag-iipon po ako para roon. Gusto ko pong makapagtapos para makahanap rin po ako ng magandang trabaho, katulad ng mga empleyado niyo rito. Gusto ko pong kumuha ng kursong related sa business. Hindi naman namamalayan ni Hika na naikwento niya na pala ang mga plano niya rito. Dati ayaw niyang sabihin iyon, ngunit ngayon ay walang pag-aalinlangan na binanggit niya na. Ayaw niyang masabihan na ilusyonada. Pero pagdating kay Mr. Alarcon, nasasabi niya mga bagay na gusto niya lang saralinin noon. Na-impress naman ulit si Mr. Alarcon at ngumiti sabay tango. Mabuting mindset yan, Iha. Hanggang maaga pa ay huwag kang huminto. Hindi matatapos dito ang pangarap mo. Bata ka pa at malakas. Malayo pang mararating mo. Losers are those who quit. Kahit na paunti-unti lang ay magpatuloy ka sa pag-usad.
makakarating ka rin sa paroroonan mo. Hindi naman kasi karera ang buhay. Tumango siya at napangiti. Nagustuhan niya ang mga sinabi ni Mr. Alarcon. Hindi na siya magtataka kung bakit ito naging successful sa buhay. Dahil parati itong positive at inuuna ang mga bagay na dapat itong pagtuunan ng pansin. Masaya si Hika sa kausap na CEO. Hindi niya inaasahang naglaho ng mga awkwardness sa pagitan nila matapos silang makapag-usap last time. Hindi siya nito hinusgahan at pinakinggan lamang. Maliban doon ay kakaibang gaan sa pakiramdam ang nabatid niya habang kausap ang CEO. Kaya nga noong malaman niyang sa top floor na naman siya i-assign ay natuwa siya. Kahit papaano ay makakatakas siya sa mga bossy niyang katrabaho. Ayos lang sa kanyang utusan siya, pero hindi niya rin naman kaya ang napakaraming utos. Yung tipong hindi na siya halos makaupo at makakakain man lang. Maganda ba ang umaga mo ngayon at mukhang kanina ka pa ngiti-ngiti ah? Puna ni Mr. Ejercito Alarcon nang makapasok siya sa opisina. Opo, aniya sabay tango. Tama ito, masaya talaga siya. Dahil nitong umaga ay binilang niya ang ipon niya at masasabi niyang kakasya na iyon hanggang sa second semester. Hindi sapat para makatapos pero sapat na para matuwa siya. At alam niyang magbubunga rin ang paghihirap niya balang araw. Siya nga pala, magkakaroon ng scholarship program ang kumpanya ko sa susunod na taon. Naisip ko na magbukas ng ganoon dito matapos kong marinig ang kwento mo. Napagtanto kong pwede ako magbukas ng pinto para sa mga kabataan na katulad mo na gustong magpatuloy sa pag-aaral pero kulang sa pinansyal. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng CEO. Talaga po? Aniya nagulat pa rin. Ngumiti ito tumango. Maaaring magtrabaho ng umaga ang sino mang gustong mag-avail ng scholarship namin tapos mag-aaral sila sa gabi. Exclusive iyon para sa mga tauhan ko sa kumpanya. Parang maiiyak siyang nakinig. Maraming salamat po. Umiling naman si Mr. Alarcon. Sa'yo sila dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo ay hindi mangyayari ito. Mabuti na lang at ni-open up mo sa akin ito, iha. Napangiti pa siya. Mga bandang 12 ay break time na. Magtatanghalian na ang lahat. Bababa na siya ngunit napansin niyang nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang CEO na si Mr. Alarcon. Talagang seryoso ito sa trabaho na kahit ang pagkain ay nakalimutan na nito. Nagtuloy siya sa pagbaba at bumili ng makakain. Nagsimula na siyang kumain. Ilang saglit at bumalik din ulit siya sa mga panindang pagkain pagkatapos niyang kumain. Ate, isang palabok, 2 rice, isa din sa sisig at yung turon. Aniya sa tindera ng kantin. Nagsandok naman ito ng tamang portion ng pagkain. Tapos ay binigay sa kanya. Agad siyang bumalik sa taas at naabutan na nagtatrabaho pa rin si Mr. Alarcon. Ilang saglit ay pinagmasdan niya ang CEO. Napaisip siya. Kung kasama niya ang ama niya ngayon ay natitiyak niyang kaedad lang ito ni Mr. Alarcon. Kung sana nga nakasama niya ang mga magulang niya, hindi niya na sana hinahanap sa ibang mga magulang ang atensyon at pagmamahal na gusto niya. Naaalala niya pang desperada siya noon na maampon. Gustong gusto niya magkaroon ng pamilya at mga kapatid. Kaya lang, hindi iyon natupad. Hindi iyon binigay sa kanya ng tadhana. Tinapos niya ang paglilipat ng pagkain mula sa supot na plato. Tapos ay nilagay niya sa food tray upang dalhin kay Mr. Alarcon. Kumain na po muna kayo. Aniya at ngumiti. Natigilan ng may edad na makitang may dala siyang tray ng pagkain. Ngumiti rin ito. Nag-abala ka pa talaga, iha. Nanatili ang ngiti niya. Hindi po pwede magpalipas ng gutom. Kayo po ang CEO ng kumpanya. Marami po nakaasa sa inyo. Tapos ay nilapag niya ang tray sa harapan nito. Ako rin po, umaasa rin ako sa inyo. Sasahuran niyo pa po ako. Pagbibiro niya. Tumawa ang matanda dahil sa patutsada niya.
Loko-loko ka talagang bata ka. Tumawa na rin siya. Habang tumatagal, animoy casual na lamang sila ni Mr. Alarcon. Ilang beses siyang bumabalik-balik sa executive office dahil hindi na nakabalik ang dating janitress ni Mr. Alarcon sa kumpanya. Habang naghahanap pa ng ipapalit ay pansamantalang siya ang maglilinis at mangangalaga sa top floor. Oh, ano to? Ani Mr. Alarcon sabay taas sa kutsarang may sisig. Sisig po, masarap po yan. Iyan ang parating order ko sa baba. May kantin po roon at doon ako kumakain. Huwag po kayong mag-alala, malinis po silang magluto. Pagmamayabang niya. Napatangu-tangu naman si Mr. Alarcon. Ay kung ganon, ibili mo ako araw-araw ng ganito simula ngayon. Namilog naman ang mga mata niya at talagang nagdemand pa ito sa kanya. Samantalang mas mayaman ito kaysa sa kanya. Napapailing na lamang siya. Samantala, inamin naman ni Erisito Alarcon na natutuwa siya sa presensya ni Hika. May mga oras na iniisip niyang anak niya ang kaharap niya at kausap. Masayahing babae si Hika. Sa kabila ng hirap ng buhay nito, nawawala ang stress at pagod niya sa trabaho sa tuwing kausap niya ang babae. Balak niya na rin na gawin itong permanent na janitress niya sa top floor. Minsan, naisip ni Mr. Alarcon na kung hindi nawala ang kanyang anak ay baka kaedad lang din iyon ni Hika ngayon. Nasaan na kaya ang anak niya? Kamusta na kaya ito ngayon? Nakakain kaya ito ng maayos? Maayos kaya ang buhay nito o katulad lang din ni Hika ang naging buhay nito? Iyon ang mga katanungang parating sumasalimbay sa isipan niya sa tuwing nakakakita siya ng mga kaedad ng kaniyang anak. Matapos siyang kumain sa mga masasarap na pagkain dala ni Hika ay itinabi niya iyon. Hindi niya inaasahang kakain siya ng ganon karami ngayon. Matagal na siyang nawala ng gana sa pagkain. Pero tila nagbalik ang gana niya sa pagkain simula ngayon. Kukunin ko na po ito hugasan. Ani Hika sabay kuha ng tray na may hugasin. Salamat. Ani at akmang babalik sa ginagawa. Kaya lang natigilan siya nang makita ang batok ni Hika. Animoy na estatwa siya sa nakita. Kaagad naman sumulpot ang alaala ng nakaraan. Ang balat sa batok ni Hika ay katulad ng balat sa batok ng kanyang anak. Bakit meron si Hika noon? Ayaw niyang maniwalang posible na si Hika ay maaaring anak niya dahil ayaw niyang umasa. Ang nangyari noon ay nagbigay ng iba yung trauma sa kanya. Sa tuwing binabalikan niya iyon ay nanginginig ang mga kamay niya. Katulad ngayon, napalunok siya at kinalma ang sarili. Kinuha niya kaagad ang pampakalma sa ilalim ng desk niya at agad na uminom niyon. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang mabilis na kumalma ang sarili. Kailangan niya iyon. Marami pa siyang trabaho na aasikasuhin kaya hindi siya pwedeng magtalo sa trauma niya. Iyang balat mo sa batok. Paano ka nagkaroon yan? Nilingon siya ni Mr. Alarcon na magsalita ito. Ngumiti siya ngunit napansin niyang namumutla ito. Ayos lang po kayo? Kaagad siyang lumapit upang kamustahin ito. Umiling naman ito. Ayos lang. Pasensya na. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kung ano nang nangyari kay Mr. Alarcon. Saka siya nagsalita nang mapansin na okay na ito. Itong balat ko po na ito, inborn daw po ito sabi ng mga madre sa kumbento. Noong makita nila ako noon, meron na raw ako nito. Pangit po tignan at ayokong tinutukso nila ako kaya tinatago ko po sa likod ng buhok ko. Nakalimutan na ng ilan sa kanilang tungkol dito hanggang sa tuluyan na nilang hindi ito naalala kaya nagpapasalamat po ako roon dahil hindi na nila ako kinukutsa tungkol dito. Napangiti naman siya nang maalala iyon. Animoy tulala lamang si Mr. Alarcon habang nagsasalita siya. Nananatili ito nakatitig sa kanya at walang kakurap-kurap. Ayos lang po kayo? Ani ulit. Natauhan ito tumango. Ayos lang, iha.
Ilang saglit ay nagpaalam ito upang magtungo sa CR. Matapos siya sa top floor ay tinawagan siya ni Manager Tak upang bumaba muna pagkatapos niya sa taas. Nagpabuntong hininga siya bago sinunod ang utos ni Manager Tak. Hindi mo na kami binibisita rito matapos mong maging regular doon sa top floor ah. Alam mo naman na abala kami rito, wala kaming mauutusan. Galit na salubong sa kanya ni Manager Tak. Sorry, kakatapos ko lang sa trabaho ko roon nung tumawag. Ang sabihin mo, umiiwas ka lang dahil tamad ka. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang manager mo. Pwede kitang sisantehin kahit kailan ko gusto. Pinapasahuran ka rito ng maayos kaya umayos ka. Sabay duro sa noon niya. Bahagya naman siyang napaatras sa lakas ng pagkakaduro nito. Hindi man lang siya nito pinagsalita. Talagang hinusgahan kaagad siya nito. Hoy, janitress, linisin mo kaagad ang table ko after mo kay manager, ha? Sumingit naman ang isang empleyado habang kaharap niya si Manager Tak. Pabili ng kape pa sa baba after mo dyan. Unahin mo muna yung sa akin na after mo kay Manager Tak. Dagdag naman ang isa pang empleyado. Kaagad naman siyang sinalubong ng mga utos. Unang bungad niya pa lang sa dating floor kung saan siya naka-assign. Wala siyang choice kundi sundin ang sinabi ni Manager Tak. Dahil sa sinabi ni Mr. Alarcon tungkol sa scholarship, ay mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para manatili sa kumpanya. Nakikita niyang nandoon ang pag-asa niya para mabago ang buhay niya. Nilinisan niya ang lahat ng cubicle sa floor na yon nang mag-break time na kinabukasan. Hindi na siya nakakain at iginugol na lamang ang buong araw sa paglilinis. Hindi siya nakaramdam ng gutom dahil abala na siya masyado. Naalala niya lang nang mapansin niyang nahihilo na siya. Kaya't bumaba siya saglit para kumain. Hoy, janitress! Itong table ko may naiwan pang dumi oh. Bakit hindi mo nilagyan ng tubig tong flower ko sa flower vase? Gusto mo bang patayin tong flowers ko rito? Alam mo bang mahal ang bili ng boyfriend ko sa flowers na to tapos sasayangin mo lang? Hoy, ipagtimpla mo ako ng kape. Hoy babae, hindi mo pa ako nabibilhan ng kape na gusto ko, asan na? Hindi na alam ni Hika kung sino ang susundin niya. Umagang-umaga at kakatapos niya lang sa executive office at tinawagan na naman siya ni Manager Tak upang ang floor naman na ito ang asikasuhin niya. Tapos sandamakmak na naman na utos ang bubungad sa kanya. Wala nang ipinagbagong mga katrabaho niya, lalo na si Manager Tak. Nakinukonsinti ang mga empleyado nito. Siyempre, dahil ganun din naman ang gawain ni Manager Tak. Walang pinagkaiba ang mga ito kaya hindi na siya magtataka. Isang umaga, mabilis siyang natapos sa CR ng floor na yon at palabas na sana nang biglang may nagbuhos sa kanya ng mainit na kape. Kaagad siyang napaatras sa gulat at hapde nang dumikit sa balat niya ang mainit na tubig. Parang maiiyak siya sa sakit ng tubig na tumama sa kanya. Ayan, tikman mo yung binili mong kape. Bulyaw ng babaeng nagbuhos sa kanya ng kape. Sabi ko na nga ba sa'yo diba noon pa? Ayoko ng may sugar. Bobo ka ba talaga o nananadya ka lang? Insecure ka siguro, no? Iniisip mong masisira mo ang diet ko dahil dyan sa paandar mong yan. Namilog ang mga mata niya dahil sa mga inaakusan nito. Hindi niya inasahan ang sinabi nito, ngunit mas hindi niya inasahan ang mga ginawa nito. Hanggang ngayon ay mahapdi pa rin ang balat niya. Bakit mo ako? Tumulo ang luha niya at hindi na alam kung anong susunod na sasabihin. Natiis niya ang lahat ng pang-aalipusta ng mga ito noon, ngunit sobra naman na ito ngayon. Hindi lamang siya sinasaktan in emotional way. Ngayon, maging physical na rin. Ano, ha? I feel it. May problema ka talaga sa akin. Nafe-feel ko may personal kang galit sa akin, kaya pailalim kang tumira. Nito tumawa. Fortunately, ako may boyfriend. Ikaw, wala. Tumaba man ako at masira ang diet ko. May magmamahal pa rin sa akin. No wonder na wala kang boyfriend dahil inggitera ka. Tapos ay basta-basta na lang siya nitong iniwan doon.
Naiwan siyang basa at iniinda pa rin ng hapde ng balat niya. Nakayuko siya at kumuyom ang kamao nang sumugod ulit ang sakit sa katawan. Hoy kayo! Huwag niyong ibubuli tong si Hika ha. Oras na malaman kung binuli niyo siya, malalagot kayo sa akin. Umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabing iyon ni Gian noong bata pa sila. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti kung saan nandoon pa rin ang lalaki upang ipagtanggol siya. Kaya lang ay wala. Hindi na ito nagparamdam pa. Pero sa tuwing maaalala niya ang linyang yun mula kay Gian, ay gumagaan ang pakiramdam niya. Naaalala niya ang sinabi nitong iyon sa tuwing nasa ganitong sitwasyon siya. Pinahid niya ang luha at tumingin sa salamin. Nananatili ang mapait na ngiti sa labi niya habang nakaharap doon. Kaya mo to, Hika. Ikaw pa ba? Sanay ka na sa pambubuli noon. Wala lang to. Baliwala to. Kaya kakayanin mo to. Pag-cheer niya sa sarili. Sa kabilang banda ay natulala si Ejercito Alarcon habang nakatingin sa labas ng opisina. Parating bumabalik sa isipan niya ang balat sa batok ni Hika. Hindi niya masabi kung nagkataon lamang ang lahat. Sa ampunan nito lumaki at may balat ito sa buhok na katulad sa balat ng anak niya. Napasapo siya sa noo. Hindi niya na alam kung papaanong masusolusyonan nito. Binalingan niya ang picture frame sa mesa. Larawan na iyon ng kanyang asawa. Nakasal na. Lahat ng pictures ng anak niya ay hindi niya magawang i-display. Para na lang umaatake ang anxiety niya sa oras na makita niya ang picture ng anak. Hindi siya mapakali at magsisimula na naman siyang mag-overthink. Hindi siya makatulog at hindi na rin makakain. Kaya sinabi ng psychiatrist na better na alisin muna ang mga pictures ng anak upang hindi niya ito maisip parate. Inasa niya sa otoridad ang lahat tungkol sa investigasyon sa anak niya. Ngunit wala pa ring lead hanggang ngayon ang mga ito. Ilang taon na ang nakaraan sa isang lawa sa probinsya, nakaupo sila ng kanyang asawang si Lorna habang kalong nito ang kanilang anak na nasa 5 months old pa lamang. Dumalaw sila sa farm ng pamilya ni Lorna matapos ang ilang buwang pagkatapos manganak. Gustong makita ng pamilya ni Lorna ang bata kung kaya't dinala nila. Itong balat niya sa batok parang lucky charm, hulmang bituin sa langit. Ani Lorna habang inahaplos ang batok ng bata habang nakapikit at tulog. Hindi ako naniniwala sa lihi-lihi na yan. Pero naaalala kong mga starfish ang dahilan kaya tayo tumutungo sa dagat noon. Buntis ka noon dito sa baby natin. Natatawa niya pang tudyo sa asawa. Ngumuso naman ito. Ang cute rin naman kasi, no? Feeling ko talaga naglilihi ka na nun. Natawa ito at bumaling ulit sa lawa. Alam mo, Ejercito, parang gusto ko rin na manirahan dito. Kasi kita mo, tahimik, malamig ang hangin, walang polusyon. Presko ang lahat ng gulay, karne, isda, at malaking bakahan ni Papa kaya libre ang gatas. Para nakakatanggal lang ng stress, 'di ba? Tumango siya na mapagtantong ibig sabihin ng asawa, maging siya ay sang-ayon sa sinabi nito. Nagustuhan niya rin ang buhay sa bukid. Iyong munting negosyo niya sa syudad ay balak niyang ilipat na lang sana doon upang makasamang mag-ina roon. Handa siyang mag-risk kung para sa pangarap ni Lorna. Ganoon niya kamahal ang babae. Ganoon na rin ang bagong prinsesa niya. Kung ano ang nanaisin ni Reyna at prinsesa ay bibigay niya. Inakbayan niya ang asawa at nakangiting pinagmasta nila ang paglubog ng araw sa mga burol sa unahan. Sa mga oras na yun ay parang wala na siyang hihilingin pa. Hindi man sila ganoong kayaman sa mga bagay, ngunit mayaman sila sa pagtitiwala sa isa't isa at pagmamahal. May kayang pamilya ni Lorna, samantalang hamak na trabahante lamang siya na nagkaroon ng munting negosyo sa syudad. Ayos na sa kanila ang ganoong setup sa kabila ng malaking diferensya ng estado nila sa buhay.
Ang hindi niya lang inaasahan ay ang sunod na mangyayari sa pamilya niya na nagpabago sa buong pagkatao niya. Habang nagdadrive siya sa lumang pick-up kasama ang kanyang mag-ina, ay inantok siya sa biyahe at naaksidente sila. Nagkamalay siya ay duguan na siya at nasa tabi ang walang malay na asawa at duguan din. Kaya lang, hindi hawak ng asawa niya ang kanilang anak. Ang salitang tulong na gusto niyang sabihin ay hindi niya magawang banggitin. Namamaos at halos walang lumabas sa bibig niya. Nahimatay siya pagkatapos ng sandaling yon. Nagising na lamang siya sa ospital at ang mga magulang ni Lorna ang humarap sa kanya. "Iyong asawa mo, nasa morgue na." Bulyaw ng ama ni Lorna. Natulala siya. Hindi makapaniwala sa sinabi ng ama nito. Walang luha na gustong umalpas sa mga mata niya. Hindi matanggap ng sarili niya ang narinig. Ayaw niyang tanggapin. "Hindi. Magkasama kami kanina. Buhay siya. Karga-karga niya ang mga anak namin. Pauwi na kami. Magkasama kami kanina." Paulit-ulit niyang sambit na animo ay wala sa sarili. "Kanina? 2 araw ka nang walang malay. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw ang dahilan kaya namatay ang anak ko. Nawawala ang apo ko at hindi pa rin siya mahanap-hanap. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung sana hindi ka na lang niya nakilala, baka buhay pa siya hanggang ngayon." Pumalahaw ng iyak ng ama ni Lorna. Ang mga pangarap nila ni Lorna para sa kanilang pamilya ay biglang natangay kasama ng alon. Na-depress siya. Dahilan para ilang beses siyang mag-suicide, ngunit parating nauudlot. Hanggang sa nakahanap siya ng paraan upang isalba ang sarili. Napagtanto niyang hindi ang ganoong bersyon ng kanyang sarili ang gustong makita ni Lorna. Malulungkot ang babae sa kabilang mundo oras na nalaman ito ang ginagawa niya sa buhay niya. Kaya nagsumikap siya at pinilit ang sariling bumangon. Naging successful na businessman siya at ngayon ay kilala na rin sa iba't ibang parte ng mundo. Nasa tuktok na siya at sinasabi ng iba na successful na siya. Ngunit ang totoo ay nakabaon pa rin sa nakaraan ang ibang parte ng kanyang katawan. Iyon ang multo na parating dumadalaw sa kanya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang makikita niya ang anak. At ngayon biglang sumulpot si Hika, ang babaeng kaparehong-kapareho ni Lorna. Unang kita niya rito ay naalala niya si Lorna. Akala niya ay namamalikmata lamang siya, ngunit totoo ang nakikita niya. Hindi siya dinadaya ng kanyang mga mata. Hanggang sa naging magaan ang loob niya rito na animoy may pwersang humihila sa kanya upang mapalapit dito. Pinahid niya ang luha sa mga mata at inilagok ang huling alak sa kanyang baso. Kailangan niyang ulit uminom upang makatulog katulad noon. "Sir, maghahapunan na po tayo. Nakahanda ng pagkain sa baba." Ani ng kanyang butler na pumasok sa opisina upang sabihin siya. "Kayo na lang kumain. Wala akong gana ngayon. Tawagin mo ulit ang psychiatrist ko. Magpapakonsulta ako. Ilang taon na rin ang nagdaan nung huling lumapit ako sa kanya." "Tingnan mo yan oh. Tapos yun." Pinagtuturo ng mga bata ang mga stars sa langit. Paano ang dali-dali nilang abutin? Nasa isang Ferris wheel sila. Kasama niya ang 5 bata. Nilibre niya ang mga ito sa peryahan. Day off niya kasi sa wakas. Kanina pa ini-enjoy ng mga ito ang Ferris wheel dahil ayaw naman sumakay ng mga ito doon sa roller coaster at sa iba pang extreme rides. Takot ang mga ito sa ganon, lalo na siya, kaya nagkasya na lamang sila sa Ferris wheel. "May nakita akong baril-barilan doon, try ba natin?" Aniya sa mga ito. Kaagad naman na nasipagtango ang mga bata. Excited itong itry ang sinabi niya. Iginugol ng mga bata ang buong araw at oras nito sa lansangan at sa labas ng simbahan upang magbenta ng sampagita. Deserve ng mga ito ng break. Deserve nilang lahat ang break. Pagkatapos nila doon ay nagtungo sila sa mga laruan. Tuwang-tuwa ang mga ito nang manalo ng teddy bear. "Gusto ko pa ng teddy bear."
Sigaw-sigaw pa ng mga ito. Kaya hinayaan niyang makapaglaro ulit nang makuha ng mga itong sapat na teddy bear na gusto nito ay saka lang sila huminto. Tumigil na nga kayo, sobra na yung panghihingi niyo kay Ate Hika. Mahiya naman kayo. Saway ni Tina nang manghingi ng ice cream ang mga kapatid nito. Umiti lamang siya sa mga ito. Ang dala niyang pera ay siniguro niyang hindi sila kukulangin sa lakad nila. Kaya walang problema kung manghingi man ng mga ito. Ayos lang Tina, anong flavor bang gusto ninyo? Ani sa mga bata. Kaagad na nagtuturo ang mga ito at masayang nilantakan kaagad ang ice cream na nabili niya. Hinayaan niya magsawa sa kakalaro ang mga ito. Minsan lang naging bata ang mga ito, maging si Tina dahil sa responsibilidad nito sa mga kapatid ay napilitan nito ang maging matured sa kabila ng edad nitong 12. Bata pa si Tina sa totoo lang. Dapat ay nag-e-enjoy sa buhay bata at maging malaya sa mga problema. Ngunit dahil sa sitwasyon na kinasasadlakan, ay wala itong choice kundi piliin ang buhay na nakaatang para rito. Nagtungo sila sa fast food upang doon maghapunan. Siya na mismo ang bumili ng pagkain nila at excited na naghintay ang mga bata sa mesa nila. Tuwang-tuwa naman ang mga ito nang makarating siya at bitbit na ang orders nila. Ang sarap! Sana araw-araw ganito ang pagkain natin. Balalas ni Annie na hindi napigilan at napalakas ang boses. Nagtawanan ng nasa kabilang mesa. Medyo nahihiya sila pero kalaunan ay nakisabay na rin sa pagtawa. Napapailing na lang si Tina dahil sa kakulitan ng mga kapatid. Dumaan na rin sila sa bilihan ng mga damit upang makabili ang magkakapatid dahil balak ng mga ito na ibili ng damit ang perang naipon. Masayang pumili ang mga bata sa estante ng mga damit. Bagong damit, bagong tsinelas at bagong payong. Iyon ang mga nabili ng mga ito. Ikaw? Tina? Ani at napansin niya hindi pumipila si Tina. Umiling naman ang babae. Sila na lang, ayos pa naman ang damit ko at nagagamit pa naman. Napabuntong hininga siya. Pumili ka na, ako naman ang magbabayad. Babayaran ko rin ang ibang binili ng mga bata kaya isabay mo na yun sa'yo. Napakurap-kurap ito at nag-aalangan pa. Sige na. Giit niya sabay tulak dito ng marahan patungo sa mga estante ng damit. Napilitan si Tina na pumili ng damit. Sa huli ay bagong t-shirt ang kinuha nito. Bagong tsinelas na rin at pati sa bunso ng mga ito ay sinali na rin. Abot hanggang tenga ngiti ng mga ito. Masayang-masayang mga ito nang pauwi na sila. Ate Hika, salamat sa lahat ha. Ani Tina. Salamat po, sigunda naman ng mga kapatid. Tumayo siya at ngumiti. Walang anuman. Masaya kayo at minsan lang ito kaya masaya na rin ako. Alam niyo naman ako, madali lang namang pasayahin. Natawa ang mga bata. Nagsimula nang pumasok ang mga ito sa bahay. Mga bandang 8 na rin ang gabi at inaantok na ang lahat dahil sa pagod ng gabing yon. Salamat po ulit Ate Hika. Ulit ni Tina at hindi umalis sa harapan na Ani mo ay may sasabihin pa ngunit nag-aalangan. Gusto ko po sanang sabihin na pumapayag na po akong lumapit sa ampunan, Ate Hika. Natigilan siya sa narinig mula kay Tina. Hindi niya alam kung ano ang rason at naisip nito ito ngayon. Napag-isip-isip ko na mahirap nga talaga kapag wala kaming pinag-aralan ng mga kapatid ko. Wala kaming magagawa sa future namin kung mananatili kami rito sa labas. Kung hindi kami lalapit sa mga taong pwedeng tumulong sa amin, ay mahihirapan ako. Na-realize kong hindi ko kaya ito na mag-isa. Hindi pwedeng isa o dalawa lang sa amin ang makakapag-aral. Kung may paraan naman para makapag-aral kaming lahat, bakit hindi ko sunggapan? Patuloy ni Tina. Napangiti siya sa sinabi ni Tina. Talagang inisip nito ng maayos ang bagay na yon. Hindi 100% na pwedeng maging option ng ampunan para doon lumaki. Ngunit kung pag-aaral at maayos na kinabukasan ng habol ng mga bata, ay pwede ang ampunan. Oras na nakapagtapos kami ate, hahanapin ka namin. Magpapasalamat kami sa'yo. At hayaan mo kami naman ang tumulong sa'yo. Maiiyak na sambit ni Tina. Kapag nakapasok na sa ampunan ng mga bata ay hindi niya na araw-araw na makikita ang mga ito.
Hindi tulad ngayon na pwede niyang makasama ang mga ito hanggang kailan niya gustuhin. Mag-iingat kayo ha, at huwag niyong pababayaan ang mga sarili ninyo. Lalo na ikaw. Sikapin mong makakain ng maayos at makapagpahinga ng maayos. Sa'yo umaasa ang mga kapatid mo. Hindi pwedeng ikaw naman ang magkasakit. Paalala niya rito. Tumango si Tina at ngumiwi. Ikaw rin, Ate Hika. Huwag mo ring pabayaan ang sarili mo. At sana, mahanap mo ng mga magulang mo. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Imposible, ngunit may gahibla siyang kinakapitan para sa bagay na iyon. Aasa siya ng kaunti. Ayaw niyang masaktan. Tapos ay pumasok na si Tina sa loob at kumaway siya bago umalis. Kinabukasan ay magsisimula na naman ang kalbaryo ng araw niya sa duty. Iritadong dumating na naman si Manager Tak sa opisina, kaya siya na naman ang napagbuntungan. Magpunta ka kaya sa rooftop? Pwede kang tumulong sa shoot ngayon. Huwag kang tutunga-tunga nga riyan. Nilapitan siya ni Manager Tak para bulyawan. Opo, aniya sa mahinang boses. Inayos niyang sarili matapos ang gawain sa office. Nilinis niya na lahat ng kalat. Pero walang balak si Manager Tak na bigyan siya ng break. Nagtungo siya sa rooftop at nagsimula na siyang tumulong. Naghanap siya ng mga pwede niyang gawin at baka mapag-initan na naman siya ni Manager Tak. Pakikuha ng mga damit sa van sa parking lot. Yung kulay maroon. Utos sa kanya ng isa pa sa mga stylist. Binigay nito ang susi sa kanya upang siya na ang bahalang magbukas. Katulad noon ay isang katerbang mga damit na naman ang bumulaga sa kanya. Iyon lahat ay dadalhin niya sa taas. Napabuntong hininga siya. Mahirap dahil mag-isa siya. Ngunit kakayanin niya, katulad noong una. Ilang beses siya nagpabalik-balik sa baba upang dalhin ang mga damit paakyat. Hanggang sa natapos siya, ngunit sumalubong sa kanya si Manager Tak nang paupo na siya upang huminga sana saglit. Hingal na hingal pa siya at nilapitan kaagad siya. Oh, ano na? Anong ginagawa mo? May gagawin pa rin oh. Sita nito sa kanya. Hindi na rin siya pakikinggan nito kaya't walang choice kundi ang tumayo na lamang upang puntahan ang sinasabi nito. Matapos ang unang shoot ay nag-break saglit ang mga staff. Manananghalian na rin ang lahat kaya't nagkaroon na sana siya ng pagkakataon para makababa upang kumain na rin. Hoy babae, saan ka pupunta? Bumili ka muna ng pagkain sa restaurant. Ito ang mga orders oh. Bigla namang sumulpot si Manager Tak at inabutan siya ng papel. Nandoon ang lahat ng bibilhin niya. Pinadala nito sa kanya ang company card. Nanlumo na umalis siya. Pati ba naman ang break time niya gagamitin niya para sa mga utos ni Manager Tak? Hindi siya makapaniwala. Tapos ang restaurant na gusto nitong puntahan niya ay sobrang layo mula sa mismong building. Wala ulit siyang choice. Parati namang ganon ang sitwasyon niya kapag si Manager Tak ang mauutos sa kanya. Sumakay siya sa taxi upang magpahatid sa address ng restaurant. Kalahating oras ang biyahe kahit sa toll gate sila dumaan. Tapos noong dumating sila sa restaurant ay puno pa. Anak ng tokwa naman oh. Bulalas ang nasa unahan na customer. Nilingon niya ang ditingnan nito sa labas. Napagtanto niyang umuulan na pala sa labas. Wala pa man din siyang payong. Kagad niyang binigay ang order niya. Hinintay niya muna dahil inaasikaso pa. Malakas pa rin ang ulan sa labas kahit na ilang minuto na siyang nakatambay doon. Ilang saglit pa ay tumunog ang dala niyang keypad. Nakita niya yung unregistered number sa screen. Shucks, ang bagal ah. Gutom na kami. Nasaan ka na ba? Natabunan ka na ba ng pagkain? Boses pa lang ay alam niyang si Manager Tak na iyon. Naghihintay pa po ako ng orders, inaasikaso pa nila. Hindi ka kaagad naka-order? Anong ginawa mo? Kahit talaga sa pag-order, ang bagal-bagal mo. Bulyaw nito sa kabila na animoy kakain na ito ng tao. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan niya na lang na magbunga nga ang manager sa kabilang linya. Ilang saglit ay napagod din ito at binabaan siya ng tawag. Ma'am, heto na po, pasensya na po. Ani ng waiter na nagdala ng orders niya. Ngumiti siya. Ayos lang, salamat ah.
Tapos yung makuha ang orders ay lumabas na kaagad siya. Ilang saglit ay tumunog na naman ang phone niya. Nakita niya ulit ang unregistered number na alam niyang kay Manager Tak ulit. Napabuntong hininga siya at tiningnan ng malakas na buhos ng ulan. Ngali-ngali siyang sumugod sa ulan. Kailangan niya makarating kaagad doon para hindi siya malagot kay Manager Tak. Sumakay siya ng taxi at sobrang nilalamig na siya dahil basang-basa siya. Idagdag mo pa ang aircon sa loob ng taxi, kaya mas lalo siyang nilamig. Nang makarating siya sa mismong company building ay sinalubong kaagad siya ng duro ni Manager Tak. Hindi ka ba makakaintindi ng salitang dalian mo? Faster, dalian mo, bilisan mo, ganon. Ang bagal-bagal mo, akala mo naman ang hirap-hirap ng pinapagawa ko. Nawala na tuloy ako ng gana. Itapon ko pa yan eh. Tapos ay nilampasan siya ni Manager Tak. Inilapag niya na lang sa desk ni Manager Tak ang pagkain nito. Katulad ng nakasanayan. Imbes na makatanggap ng salamat, ay pagbubunga nga pa ang natanggap niya. Basa siyang umuwi sa kanila. Kinabukasan ay mabigat ang katawan niya. Malamig din ang pakiramdam niya. Pero pumasok pa rin siya dahil hindi pwedeng umabsent. Natatakot siyang baka gamitin niyo ni Manager Tak na dahilan para tanggalin siya at mawala sa kanyang scholarship at ang mismong trabaho. Ngunit hindi niya inaasahang maaksidente siya sa trabaho. Malalang aksidente na humantong sa pagkakaospital. Sa kabilang banda, hindi alam ni Manager Tak kung paano re-remedyohan ang na-recover na CCTV footage kung saan kausap niya ang talent manager na si June tungkol sa pangungupit niya sa budget ng PA na dapat kunin ni Manager Tak para tumulong sa photoshoot. Edited yan. Hindi totoo yan. Alam niyo naman na pwede namang gumawa-gawa ng ganyang kalokohan ngayon, di ba? Hindi ako yan. Depensa ni Manager Tak. Napapailing ang ibang staff dahil kilala ng mga ito ang totoong kulay ni Manager Tak. Ilang saglit ay dumating si Mr. Ejercito Alarcon. Maotoridad na naglakad ito palapit sa swivel chair. Umupo ito upang magsimula ng mga meeting tungkol sa mga kalokohan ni Manager Tak. May galit sa mga mata ni Ejercito nang tignan si Manager Tak. Ayos lang sa akin, kahit nakawan mo ako ng ilang milyon. Pero ang hindi ko kayang mapabigyan ay ang ginawa mo sa anak ko. Inuutos-utusan mo siya sa mismong break time niya na dapat kakain siya. Ang malala pa ay nakita ko mismo sa CCTV kung paano mo siya pagsalitaan ng masama. Bulyaw ni Mr. Alarcon. Kumuyom ang kamao ni Mr. Alarcon. Gustong-gusto na nitong padapuin ang kamao nito sa pagmumukha ni Manager Tak. Dahil hindi lang isang beses ginawa ni Manager Tak ang kahayupan nito sa kanyang anak. Ilang beses nitong halos alilain si Hika. Kahit pagod na ang kanyang anak, ay patuloy pa rin itong inuutusan. Tapos, halos lahat ng mga staff na under kay Manager Tak ay binubuli din si Hika. Tawagin mo mga empleyado na under sa'yo bukas ng gabi. Dumalo kayo sa party na gaganapin sa isang hotel. Gawin niyo kung ayaw niyong maghimas ng rehas sa bakal. Nanggagalaite na utos ni Ejercito. Bumakas ang kaba sa mukha ni Manager Tak. Ano pong gagawin niyo, sir? Nagtagis ang bagang niya sa naging tanong ni Manager Tak. Ayaw niya magsalita pa. At bago hindi na salitang maibato niya rito kundi kamao niya. Sir, pakiusap, huwag niyo pong gawin to. Sigaw ni Manager Tak na may gana pang makiusap. Pagkatapos sa mga kawalang hiyaan nito, tumayo siya at tumalikod. Iniwan niya ang meeting area. Samantala, dumating na ang gabi kung saan magtitipon ng mga malalaking tao na parte ng Alarcon Empire. Dumating ang mga malalaking pangalan sa negosyo, ganon din ang mga politiko, artista at mga influencer na may ugnayan sa Alarcon Empire. Magulo ang mga media sa pagkuha ng maayos na anggulo ng mga dumalo na mga malalaking tao sa industriya. Hindi naman makatingin si Manager Tak sa mga taong nandoon habang papasok sila kasama ang mga empleyado sa venue. Ano po ba kasi ang kailangan niya, Manager Tak? Usisa ng isa sa mga empleyado na kasama. Kinakabahan na tuloy ako. Dagdag naman ng isa pa. Basta,
Ang gawin lang natin ay mag-sorry kay Hika. Kailangan lang natin mag-sorry ng paulit-ulit hanggang sa patawarin niya tayo at maging okay ang lahat. Ani ni Manager Tak. Ako? Magsusorry? Seryoso? Bulalas ang isa sa babaeng empleyado. Ano ka ba? Gawin mo na lang! Ani Manager Tak. Kabado ang lahat ng kasama ni Manager Tak. Hindi alam kung anong mangyayari oras na nakahingi na sila ng tawad. Tumayo naman si Mr. Ejercito Alarcon na tinawag si Hika sa stage upang opisyal na ipakilala bilang isang bagong may-ari ng Alarcon Empire. Matapos ang speech ni Hika ay kaagad na bumaba ang dalaga. Ngunit nagulat na lamang ang lahat nang biglang lumuhod si Manager Tak sa harapan ni Hika. Maging si Hika ay nagulat. Hindi rin inaasahan ni Ejercito na gagawin iyon ni Manager Tak. Gusto ni Ejercito na makipag-usap si Manager Tak ng personal kay Hika at sa pribado ito humingi ng sorry, ngunit bigla nitong ginawa ang ganon. Lumuhod kayong lahat! Bulyaw ni Manager Tak sa iba pang kasamang empleyado. Nagulat ang mga empleyado. Hindi alam kung susunod sa ginagawa ni Tak. Agad na nagsipag-click ang mga kamera sa paligid upang kuhanan ng agaw atensyon na ginawa ng manager ng Alarcon Empire. Kung gusto niyong makulong, hala sige, tumunga nga lang kayo riyan. Ani ng Manager Tak sa mga kasama, kaya sumunod kaagad ang mga tauhan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng ginawa namin. Please, patawarin niyo po kami, Miss Alarcon. Malakas sa sambit ay Manager Tak. Nagulat naman si Hika nung una, ngunit ngayon ay puno ng kalamigan ng mukha ng babae. Hindi ako ang dapat na magdesisyon dito. Nandyan ang aking ama na pwede niyong lapitan para sa bagay na to. Ni Hika. Nilampasan ng mga ito ni Hika. Kahit nakaluhod, ay tila hindi sincere ang pinapakita ng mga empleyado maging si Manager Tak na gusto lang mag-sorry para hindi makulong. Kung ang anak ko magdedesisyon, tsaka kung patatawarin niya kayo, kahit na mukhang hindi naman totoo ang sorry ninyo. Nagsalita si Ejercito at ngumisi. Kaya lang, ako raw ang magdedesisyon. Kaya paano ba yan? Para sa akin, kailangan yung tumikim ng kulungan. Nanlaki ang mga mata ng empleyado. Ang lahat ay nagpapanik. Hindi matanggap ang naging desisyon ng dating CEO. Samantala, hindi naman kinakaya ni Hika ang tensyon sa loob kung kaya't lumabas siya upang makalanghap ng sariwang hangin. At nang mailabas din ang bigat sa dibdib. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong meron sa'yo at sobrang bango mo pa rin. Natigilan siya nang marinig ang boses ng lalaking pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata na nilingon niyang nagmamay-ari ng boses. Gian? Bulalas niya at kaagad na tumakbo papalapit sa lalaki. Niyakap niya ito. Pero humiwalay ito at hinalikan siya sa labi. Na-late na ba ako? Nito matapos siyang halikan. Umiling siya at ngumiti na may pamumula sa pisngi. Gian is here now at last. Sa loob ng isang taon niya sa ibang bansa ay nakita ulit sila ng lalaki. Matagal nang nasa Pinas si Gian at matagal nang nagmamatsyag kay Hika. 4 na buwan nang pinadaan nito nung nasa ibang bansa na siya bago ito naglakas loob na lapitan siya. Namatay ang kuya ni Gian matapos itong mag-suffer sa sakit na cancer. Noong mawala ito, hindi na nagparamdam sa kanyang lalaki at yon ang panahong kailangan nitong bantayan at alagaan ng kapatid. Gusto man siya nitong kontakin matapos mailibing ang kapatid ay hindi nito makapa ang lakas ng loob para gawin iyon. Natakot itong baka sumbatan niya ito. Siya na mismo ang lumapit kay Gian upang bigyan ito ng permiso na makausap siya. Saka sila nagkaayos at napagtantong mahal pa rin nila ang isa't isa. Kaya ngayon heto at malapit na rin silang mag-1 taon ng lalaki. Ang totoo ay engaged na sila at gusto nitong totohanin ang pangako nito sa kanya noong mga bata pa sila. Pakakasalan siya nito. Matapos maayos ni Ejercito ang problema sa kumpanya ay nakikita niyang sariling bumabiyahe sa pamilyar na daan. Ang daan kung saan tinutumbok ang probinsya na gustong tirahan ni Lorna noon.
Hindi niya man kasaba ang babae ay gusto niyang manirahan sa lugar kung saan sila unang bumuo ng mga pangarap. Dala ang mga alaala nila ng namayapang asawa ay uuwi siya sa lugar na iyon. Doon niya balak na manatili hanggang sa bawian siya ng buhay. Maayos na ang buhay ng kanyang anak at naibigay niya na ang maayos na buhay para rito. Makakatulog na siya ng mahimbing sa bawat gabi habang yakap-yakap ang picture frame ni Lorna. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!